Dahil ayaw magtrabaho pero gusto pa rin kumain, nagpa siya itong si Lohong na pasukin ang sugal. Pagkatapos ng matinding pag-iisip, nagpa siya siyang piliin ang North Region Lottery bilang kanyang mapalad na patutunguhan. Bago magbalik tanaw sa panahong hindi pa siya nagagambala, isinulat niya ang lahat ng posibleng manalong numero. Pagkabalik sa nakaraan kasama ang kanyang mga kasama, agad siyang sumabak sa mga numero. Sa wakas, salamat sa walang tigil niyang pagsisikap na maghanap ng mga numero, nanalo siya ng jackpot. Akala niya sisigla na ang buhay niya mula noon, pero sa loob lang ng 1 minuto at 30 segundo, nagkaroon na ng gulo sa buhay niya. Ang kanyang mga kasamahan sa time warp ay unti-unti ring nawawala dahil sa napaka-ordinaryong mga aksidente. May kaugnayan ba ang pagbabalik na ito sa oras sa mga malungkot na katapusan? Karaniwang pinag-uusapan sa mga komunidad sa South Korea na mayroon silang napakakakaibang bangin sa kanilang bansa. Ang sinumang maglakas loob na sumakay sa kotse at sumugod pababa sa bangin na iyon ay makakabalik sa araw na ito 1 taon na ang nakalipas. Hindi lang ito isang walang basihang chismis mula sa mga tabloid, kundi isang mahalagang pagtuklas ng isang East Gimsi ng ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Upang patunayan na totoo ang kanyang sinasabi, naghanap ang East Gimsi ng 11 matatalinong tao sa lipunan para isagawa ang kanyang eksperimento. Alam niyang tiyak na hindi maniniwala ang mga naroroon sa kanyang sinasabi, kaya agad niyang binanggit ang mga numerong malapit ng lumabas sa screen. Kung ordinaryong tao lang, tiyak na hindi nila mahulaan ng tama ang resulta ng lottery. Nakita na lang na binasa niya ang unang code na 34, sinundan ng mga numero tulad ng 35, 44, 10, 37, at sa wakas ang nakamamatay na numero 27. Sa ganitong paraan, madali at tama niyang nahulaan ang lottery ticket na may premyong nagkakahalaga ng 10 milyong won. May nagtaka kung bakit ang isang ordinaryong tao ay halos hindi makahula, subalit ang East Gimsi ay kayang basahin ang resulta ng napakadali. Dahil dito, dahan-dahang sinabi ng East Gimsi na kaya niya itong gawin dahil galing siya sa 1 taon sa hinaharap. Nang marinig ito, ang AKG Ibo na nakaupo sa ibaba ay agad na nagpakita ng labis na pananabik. Sa ganitong paraan lang niya maaabot ang tagumpay at hawakan ang napakalaking kayamanan sa isang iglap. Ang mga taong dumalo sa presentasyon ay nagpakita rin ng labis na pananabik. Dahil kapag may mahirap at sensitibong sitwasyon, umiiwas kami. Ngunit kapag madali at may amoy ng pera, sisiguraduhin naming makuha ito. Bagaman hindi pa nakumpirma ang katotohanan ng kwento, gusto nilang subukan minsan na makabalik sa nakaraan upang baguhin ang kanilang buhay. Taliwas sa mga mukhang sabik doon, pinili ng Ngidi Mangtay na umalis. Ang dahilan ng kanyang pag-alis ay napakasimple at makatwiran. Kung pinili niyang bumalik sa nakaraan, ang kanyang anak na hindi pa naipapanganak ay mawawala rin. Kaya bigli pinili niya ang kanyang anak kapalit ng pera, katanyagan at karangalan. Bawat tao ay may sariling paninindigan, kaya iginalang din ng East Gimsi ang desisyon ng lahat. Kung sino man ang gustong magbalik tanaw, magtipon sa ospital sa weekend, at kung sino man ang takot, umuwi na. Gaya ng inaasahan, bukod sa Ngidi Mangtay, ang 10 iba pa ay dumating sa ospital ayon sa pinagkasunduan. Hindi nagpaligoy-ligoy, agad na isinakay ng East Gimsi ang lahat ng 10 tao sa marangyang kotse ng ospital. Pagkaalis ng syudad, ang driverless car ay humarurot sa highway. Patuloy na humihip ang hangin at ang sasakyan ay walang tigil sa pagpapabilis hanggang sa ito ay sumalpok pababa sa nakamamatay na bangin. Sa sandaling bumagsak ang sasakyan sa bangin, naramdaman ng lahat ng sakay ang kawalan ng bigat at unti-unting nawalan ng kontrol ang kanilang mga katawan. Pagkagising mula sa panaginip, biglang natuklasan ng lahat na sila ay nakabalik na sa 1 taon bago nangyari ang nakamamatay na pagbagsak. Ang nangyari ay parang himala na nagpainit sa damdamin ng lahat. Habang ang lahat ay abala sa paghahanap ng pera at pagdaan sa hirap, ang taong ito ay nanggugulo sa iba. Sa halip na makipagsapalaran sa paghahanap ng pera tulad ng iba, si Hyunjo ay nagdala ng gatas sa bahay ng isang nakakatakot na kriminal. Pagkakita pa lang sa gulo sa harap niya, nag-alok si Hyunjo na imbitahan ang lalaki na uminom. Sino ang mag-aakala na si Hyunjo, na mukhang inosente, ay isa palang profesional na criminal police. 1 taon na ang nakalipas, isang masamang tao na personal na ipinakulong ni Hyunjo ang nakalaya na. Pagkatapos bilangin ang 7 kalendaryo sa likod ng rehas, sa wakas ay natapos na rin niya ang kanyang sentensya. Ngunit hindi pa nagtatagal ang kanyang kalayaan. Personal na pinatay ng masamang taong iyon ang hukom na nagbigay ng sentensya sa kanya noon. Hindi lang iyon, walang awang pinatay pa ng tarantadong iyon ang guro ni Hyunjo para lang makaganti sa kanya. Ang tuluyang pagkawala ng gurong lubos na iginagalang ni Hyunjo ay nagpabagsak sa psikolohikal na pader sa kanyang puso. Sa huli, nagpasya si Hyunjo na magbitiw at mula noon ay namuhay bilang isang walang silbi. Ngayon, pagkatapos makabalik sa nakaraan, pinili ni Hyunjo na maging mabait sa tarantadong ito dahil gusto niyang baguhin ang kanyang buhay. Umaasa si Hyunjo na ang kanyang kabutihan ay magpapabago rito upang bitawan nito ang galit nito noong nakaraan. Sa sandaling hindi mangyari ang nakakatakot na kwento ng kasaysayan, doon lang magbabago ang buhay ni Hyunjo. Sa lamesa ng inuman, nagpakita ang tarantadong iyon ng labis na pagkabigla sa kabaitan ni Hyunjo. Hindi lang iyon, gusto pa niyang uminom ng alak at sumumpa para maging magkapatid sila. Ngunit nang matapos ang pagdiriwang, biglang nagbago ang kulay ng mukha ng tarantadong iyon. Pagkasakay pa lang sa taksi, hiniling niya sa driver na ihatid siya sa bahay ng dating hukom. Pagkatapos gawin ang lahat ng paraan, naakit niya ang hukom na lumabas para makipagkita sa kanya. Dito, balak niya sanang patayin agad ang hukom. Subalit ang taong lumabas sa likod ng pinto ay walang iba kundi si Hyunjo. Alam na alam ni Hyunjo
ang patakaran na madaling baguhin ang bansa. Mahirap baguhin ang ugali, kaya hinulaan na niya ang hakbang na ito ng tarantadong iyon. Pagdating pa lang, pinilit na ni Hyunjo ang hukom na magsuot ng makapal na protective clothing bago lumabas. Dahil sa krimen na sadyang pagtatangka na patayin ang isang taong may kapangyarihan, ang tarantadong iyon ay nahuli muli. Sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung kailan siya muling makakalaya mula sa kulungan. Mabilis lumipas ang panahon at makalipas ang isang linggo, muling bumalik si Hyunjo sa ospital. Bago sila bumalik sa nakaraan, nagkaroon sila ng isang kasunduan na hindi babaguhin. Ang mga taong nakasakay sa time traveling car, tulad nila ay kailangang regular na makipag-ugnayan sa isa't isa. Kaya sa tuwing sasapit ang takdang oras, magsasama-sama silang pupunta sa psychiatric hospital. Isang linggo pa lang ang nakalipas, ngunit ang pagbabago sa bawat isa ay nakakagulat at nakakabigla. Makita pa lang ay alam na kung gaano sila kadesididong kumita ng pera. Sa kanilang lahat, si Gahyun ang pinakamalaki ang pagbabago dahil hindi lang siya yumaman, kundi nagbago rin ang kanyang hitsura. Bago magbalik tanaw sa nakaraan, dahil sa isang hindi inaasahang aksidente na nag-alis ng kanyang kakayahang maglakad, kinailangan ni Gahyun na gumamit ng wheelchair. Sa sandaling nagbabatian ang lahat dahil nagbago na ang kanilang buhay, biglang nagbigay ng masamang balita ang Lee Kim-si. Dahil lang sa kagustuhang yumaman at maging marangya, pinili ng isa zero tao na sumakay sa sasakyan na iyon para mag-time travel isang taon na ang nakalipas. Pero hindi nila alam na habang nagta-time travel sila, sandali silang makararanas ng pagkahilo. At ang maikling panahong iyon ng pagkahilo ay magkakaroon ng epekto sa bawat isa. Nagkataon at nakakagulat na isang taon bago ang time travel. Ang shipper na ito ay nagmamaneho para maghatid ng mga order. Ang sandaling iyon ng pagkahilo ay naging sanhi upang maaksidente siya at tuluyan ng mawala. Si Gahyun ay isa rin sa mga naapektuhan ng lindol na iyon. Sa simula, gusto ni Gahyun na gamitin ang pagbabalik niya sa nakaraan para baguhin ang kasaysayan ng kanyang buhay. Gusto niyang gamitin ang kanyang nalalaman para pigilan ang aksidente na nag-alis ng kanyang kakayahang maglakad. Pagkagising mula sa panaginip, masiglang bumalik si Gahyun sa bahay kung saan naghihintay ang kanyang kasintahan. Ngunit pagdating sa bahay, natuklasan ni Gahyun na siya ay niloloko. Mas masakit pa dahil ang taong kasama niya sa lihim na relasyon ay walang iba kundi ang sarili niya. Sa tindi ng galit, hindi napigilan ni Gahyun ang kanyang emosyon at pinalayas ang dalawang iyon sa kanyang bahay. Patuloy na lumipas ang oras at muling naganap ang pagtitipon ng mga time traveler gaya ng napagkasunduan. Dahil lahat sila ay galing sa hinaharap at bumalik sa nakaraan, lahat ay nakiramay sa pagkawala na dinanas ng dalawa. Sa sandaling ito, biglang nagtanong ang Kuthan Nin Chai Game kung bakit kalmado pa rin ang lahat hanggang ngayon. Iniisip ba ng lahat na ang biglaang pagkawala ng shipper ay nagkataon lamang? Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ang mga taong dumalo sa pagpupulong ay biglang natigilan. Pero pagkatapos ng maikling pag-uusap, isinantabi na ng lahat ang pagtataka na ito. Hanggang sa matapos ang pulong, tanging ang pulis na si Hyunjo lang ang pumigil sa kanya para magtanong. Pagkatapos kunin ang telepono na palaging hawak niya, natuklasan ni Hyunjo na palihim niyang kinukuhanan ng litrato ang lahat. Talagang hindi niya maintindihan kung bakit kailangan gawin iyon ng kakaibang bata. Sinabi ng bata na kailangan niyang gawin iyon para mapanatili ang kanyang minamahal na buhay. Ang pagbabalik ng Gi Gimki sa nakaraan, kasama ang lahat ay tila tumutulong sa kanila na simulan muli ang kanilang buhay. Ngunit sa katotohanan, hindi ito naiba sa isang real-life na laro ng werewolf. Bukod pa rito, hinulaan din ng bata na marahil ang susunod na mamamatay ay si Gahyun, ang babaeng naparalisa ang dalawang binti. Gaya ng hula niya, pagkaalis ni Gahyun, umupo siya sa tabi ng daan at nagpinta. Habang medyo nawawala sa isip, napansin niya ang kanyang alagang aso na nakawala sa leash. Nagmadali siyang humabol at dumiretso sa isang intersection, isang flash ng aksidente sa kotse ang sumagi sa kanyang isipan. Dito niya lang napagtanto na ito pala ang lugar kung saan siya na-aksidente at naparalisa ang kanyang binti noon. Natakot si Gahyun at hindi na naghanap ng aso. Kinabukasan, nagpasya siyang manatili sa bahay, ngunit biglang tumawag ang matalik niyang kaibigan. Sinabi niya na nagsisisi siya at gustong makipagkita kay Gahyun para magpaliwanag. Pero noong araw na iyon, muntikan na silang mag-away, kaya ano pa ang ipapaliwanag? Sasabihin na sana ni Gahyun iyon nang bigla siyang makarinig ng malakas na ingay mula sa kabilang linya. Tiningnan niya ang telepono at napagtanto na ito na ang eksaktong oras na naaksidente siya bago siya nag-time travel. Dali-dali siyang tumakbo sa pinangyarihan at nakita nga niyang nakahandusay sa gitna ng daan ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos dalhin ni Gahyun ang kaibigan sa ospital, sinabi ng doktor na wala na ito. Nang marinig iyon, halos gumuho ang pag-iisip ni Gahyun. Nangangahulugan ba na kung babaguhin niya ang kasaysayan, may ibang taong mamamatay sa halip na siya? Nagmadali siyang pumunta sa FEGMC ng ospital na responsable sa time travel at tinanong ito kung nakaranas ba ito ng katulad na sitwasyon. Sinabi ng BCGMC na hindi siya sigurado, ngunit kung magkapareho ang aksidente, posibleng iisa lang ang taong nagdulot nito. Maaari siyang gumamit ng hipnotismo para tulungan si Gahyun na makita kung sino ang nakabangga sa kanya bago siya nag-time travel. Ayon sa utos, sinunod ni Gahyun ang bulong ng ECGMC at matagumpay siyang nakabalik sa oras ng aksidente. May nakita siyang bumaba mula sa kotse at inakala niyang iyon ang salarin. Ngunit pagkatapos niyon, nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa rearview mirror. Ang taong iyon ay si Seo Junso, ang babaeng kasama niyang nag-time travel. Ang NKG Hebo is na ito ay gustong yumaman sa isang gabi, kaya isinulat niya ang lahat ng mga numero ng loto. Pagkatapos mag-time travel isang
taon na ang nakalipas, baliw siyang bumili ng loto at sa wakas ay nanalo ng $1 million jackpot. Inakala niyang makakatakas siya sa mortgage loan at makakapagpakasal sa isang sikat na modelo. Ngunit pagkatapos palang magdiwang kasama ang mga kaibigan, inatake siya sa puso at namatay. Sa loob lamang ng 3 araw, 2 time traveler na ang namatay na labis na nagpabalisa sa iba. Ngunit tila may napagtanto ang Kuthan Nin Chai Game. Hula niya, marahil hindi ito isang time travel na eksperimento, kundi isang laro ng werewolf na may totoong tao. Ang pagkamatay ng shipper at ng DKG Ibo ay nagpapatunay na mayroong isang uri ng panuntunan. Pagkatapos, nagpakita siya ng isang video ng una nilang pagkikita. Ang lahat ay nakaupo ng sunod-sunod at ang shipper at ang DKG Ibo ay sakto sa posisyon bilang 1 at 2. Kung ang pagkakasunod-sunod ng upuan ang pagkakasunod-sunod ng pagkamatay, ang susunod marahil ay ang Don English na si Seo Jeon-soo. Sa sandaling ito, nagmamadaling tumakbo ang pulis na si Hyun-jo at nagbigay ng balita na nagpabigla sa lahat. Tama, namatay na ang Don Endi, natagpuan siyang patay sa parke, at ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay nahulog siya mula sa hagdanan. Bukod pa rito, nakakuha si Hyun-jo ng litrato mula sa kiki. Sa litrato, nag-aaway ang Don Endi at si Ga-hyun na isa ring time traveler, at ang lugar kung saan sila nag-away ay sa hagdanan ng parke. Naniniwala si Hyun-jo na si Ga-hyun ang pinakamalaking suspect. Bagamat si time traveler silang pareho, sinunod pa rin niya ang batas at dinala ito sa istasyon ng pulis. Gayunpaman, labis na nagdamdam si Ga-hyun dahil hinahanap niya lang ang Don Endis para alamin ang proseso ng aksidente sa sasakyan. Ang kanyang matalik na kaibigan ay tuluyan nang nawala sa aksidente sa sasakyan na iyon. Ayon sa kanyang nalalaman, ang Don Endi ay nakasakay sa kotse noon. Ngunit sinabi ng Don Endis na lasing siya noon at ang totoo, ang nagmamaneho ay ang kanyang ex-boyfriend. Hindi naniwala si Ga-hyun kaya nag-away silang dalawa. Matapos marinig ang buong kwento ni Ga-hyun, nag-alinlangan ang pulis. Ngunit pagkatapos noon, 2 high school student ang tumakbo sa istasyon ng pulis at sinabi na nakita nila si Ga-hyun noong gabing iyon. Dahil sikat siyang manunulat ng webcomic sa internet, sinadya pa nilang kunan siya ng litrato. Ayon sa larawan, ang totoo ay nakaupo si Ga-hyun sa upuan sa parke noong nangyari ang krimen. Ang mga salita ng mga high school student ang nagligtas kay Ga-hyun, kaya wala nang nagawa ang pulis kundi palayain siya. Kinabukasan, pumunta siya sa lugar kung saan namatay ang Don Endi. Bagamat hindi niya alam kung sino ang salarin dahil pareho silang time traveler, gusto niya pa rin itong bisitahin. Ngunit sa sandaling ito, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, ang Jim-C ng ospital na nagsagawa ng eksperimento sa time travel. Pumunta rin siya doon para bisitahin ang Don Endis na si Seo Jeon-soo. Sa isang iglap, naalala ni Ga-hyun ang sinabi ng Don Endis kagabi. Miss Jim-C, sa palagay mo ba mapagkakatiwalaan ang babaeng ito? Noon, sinabi niya na nagtipon-tipon ang lahat dahil sa mga random calls, pero hindi naman ako nakatanggap ng tawag noon. Noon, hindi maintindihan ni Ga-hyun ang ibig niyang sabihin, pero ngayon na nakita niya ang Jim-C na hindi dapat narito, biglang nagkaroon ng pagdududa sa kanyang puso. Totoo bang ang 10 sa kanila ay mga estranghero lamang na walang koneksyon sa isa't isa? Ito ay isang real-life werewolf game kung saan 10 tao ang nagbalik-tanaw 1 taon na ang nakalipas para tumama sa loto. Hindi inaasahan na sa loob lang ng 3 araw, 3 na sa grupo ang namatay sa isang misteryosong paraan. Sa pagkawala ng 1 tao araw-araw, napagtanto na ng iba. Ang pagkakasunod-sunod ng pagkamatay ng 3 tao ay eksaktong katulad ng pagkakasunod-sunod ng kanilang pagkakaupo bago ang time travel. Noong nakaraang gabi lang, pinatay ang Don Endis ng masamang tao. At ang taong si Jung-tae na nakaupo sa kaliwa niya ay hindi na nakita mula ng mag-time travel. Hula ng Kuthan Nin Chai Game, malamang na nawala na siya sa simula pa lang. Ang katabi ni Jung-tae ay isang Didis Vin Nyat Dance. Kung walang ibang mangyayari, siya ang susunod na mamamatay. Pagkarinig nito, biglang namutla ang mukha ng Didis Vin Nyat Dance. Napakahirap makapag-time travel ng 1 beses at dahil sa pagbili ng mga stocks, naging amo na siya ngayon. Paanong sasabihin na mamamatay ay mamamatay na lang agad? Kaya nagpunta siya sa criminal police na si Hyun-jo at umasa na dahil pareho silang time traveler, tutulungan siya nito na imbestigahan ang sitwasyon ni Jung-tae. Kung buhay pa si Jung-tae, hindi siya mamamatay. Ngunit nang magsimulang mag-imbestiga si Hyun-jo, may natuklasan siya. Hindi inaasahan na si Jung-tae ay may kaugnayan pala sa Don Endi. Noong naaksidente at tumakas ang Don Endi, siya ang tumulong sa Don Endi na si ang kotse na nagdulot ng aksidente. Lalong naging misteryoso ang pangyayaring ito na nagdulot ng pag-aalala sa lahat. Sinabi ng Jim-C na nag-organisa ng time travel na randomly pinili ang 1 kalahok sa eksperimento. Ngunit ngayon, 4 na tao na ang natuklasang may misteryosong ugnayan. Kahit gaano ka pa kamanhid, tiyak na alam mong hindi simple ang layunin ng Jim-C ng psychiatric hospital. Ngunit upang matuklasan ang katotohanan, kailangan pa ring simulan ang investigasyon kay Jung-tae. Hindi mahirap hanapin siya dahil nagtatrabaho si Hyun-jo sa istasyon ng pulis. Dali-daling tumakbo ang dalawa sa
katirahan ni Jung Tae. Magsasara pa lang sana ang dalawa nang biglang tumakas ang taong ito sa bintana dahil masyado siyang mapagmatsyag at narinig niya agad ang kaluskos. Mabilis na hinabol ni Hyunjo at naghanda na ring humabol si Gahyun. Pero sa sandaling ito, nakita niya ang litrato niya sa siwang ng pinto. Nang buksan niya ang lock at pumasok sa bahay, napansin niya na puro litrato ang bahay ni Jung Tae. Lumalabas na nagtago siya para palihim na bantayan ang ibang tao. Biglang tumunog ang telepono sa bahay at nang sagutin ni Gahyun, napagtanto niyang tawag pala iyon ng Lee Kim-tae. Ang tanong na tapos na bang ayusin ang lahat ay nagdulot ng matinding takot kay Gahyun. Nagmadali siyang ikumpara ang numero ng telepono ng Lee Kim-tae sa kanyang cellphone at nakita niyang magkaiba ang dalawang numero. Nagpapatunay na lihim na nakikipag-ugnayan ang Lee Kim-tae kay Jung Tae sa pamamagitan ng telepono. Kasabay nito, napansin din ng Lee Kim-tae ang kakaiba. Nang tumawag ang numero ni Jung Tae, agad niyang pinatay ang kanyang telepono. Pagkatapos, nagmadali siyang bumili ng plane ticket papuntang Mandeville, naghahanda ng tumakas sa ibang bansa at umiwas muna. Nang tumakbo si Gahyun sa psychiatric hospital nang may pag-aalala, wala na roon ang anumang bagay. Wala nang ibang pagpipilian, ang dalawa ay nagpasya na pag-aralan ang mga litrato na iniwan ni Jung Tae. Sa mga litratong iyon, muli silang nakakita ng isang pamilyar na mukha, ang Edith Vin Gans, na si Cha Jung Seo. Siya ang pinakamatatag na alipin ng kapitalismo na nakita ko. Nagreklamo lang ang amo niya ng ilang salita at agad niyang inilabas ang kanyang resignation letter. Pagkatapos tanungin ang buong angka ng amo niya, tumalikod siya at umalis ng walang pag-aalala. Lumalabas na nag-time travel siya dito mula sa isang taon na ang nakalipas. Dahil natatandaan niya ang takbo ng presyo ng stock sa loob ng isang taon, sa katunayan ay kumita na siya ng maraming pera. Ngayon na nakahanap siya ng pagkakataon na mag-resign, balak niyang lumipad papuntang Mandeville para mag-enjoy. Sino ang mag-aakala na sa sandaling ito, makakasalubong niya ang isa pang time traveler? Hinarangan siya ng taong ito sa harap ng kumpanya at humingi agad ng 5 milyong won sa unang pangungusap. Sa simula, gusto pa sanang paalisin ni Cha Jung Seok ang taong ito gamit ang pera. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ng taong ito, agad siyang natakot. Wala siyang nagawa kundi humanap ng liblib na lugar at lihim na ibigay ang pera sa taong iyon. Lumalabas na ang taong ito ay si Jung Tae at magkakilala na sila bago sila nag-time travel. Noong panahong iyon, si Cha Jung Seok ay isang bigo pa rin at napakahirap. Dahil sa paglalaro ng stocks at pagkakabaon sa utang, gusto niyang gamitin ang pera ng kumpanya para makipagsapalaran sa sugal at bawiin ang kanyang puhunan. Nagkataon na si Jung Tae pala ang nagpahiram ng pera. Kahit na nabayaran na ni Cha Jung Seok ang lahat ng utang niya dahil sa time travel, naroon pa rin ang katotohanan na ginamit niya ang pera ng kumpanya. Ginagamit pa rin ito ni Jung Tae para takutin at pangingikilan siya, humihingi ng 5 milyong won bawat pagkakataon. Hindi na matiis ni Cha Jung Seok pero hindi niya pwedeng isumbong ito sa pulis. Kaya nagpunta siya sa criminal police na si Hyunjo, na isa ring time traveler. Nais niya itong hinga ng tulong para mapatigil si Jung Tae sa pangingikil sa kanya. Pero nang dumating si Hyunjo sa bahay ni Jung Tae para mag-imbestiga, nakita ni Gahyun na mailitrato niya sa bahay ni Jung Tae na palihim niyang kinunan. Ginahan niya ang mga larawan sa bahay upang suriin ng detalyado at natuklasan na ang may-ari ng loto na si Lo Hong ay nasa larawan din. Nagpasya si Gahyun na pumunta sa bahay ng Ichigo bilang sorpresa, ngunit sinabi ng asawa ng Ichigo na nawawala ang tiket ng loto at tila may kumuha nito. Ngunit inakala niya na hindi nanalo ang tiket kaya hindi siya humingi ng tulong sa pulis. Wala nang ibang paraan, kinailangan ni Gahyun na umalis. Ngunit sa sandaling iyon, nakakita siya ng bulaklak na nakalagay sa harap ng bahay ng Ichigo at pamilyar ang bulaklak na ito. Nang namatay si Seo Jeonso, nakita rin ni Gahyun ang isang katulad na bulaklak sa bahay nito. Mukhang napakataas ng posibilidad na may isang taong nagmamatsyag sa kanilang grupo ng mga naglalakbay sa oras. Matapos marinig si Gahyun, naalala rin ni Hyunjo na bago mamatay si Seo Jeonso, may kausap pa ito sa telepono. Ngunit sa pinangyarihan ng krimen, hindi nahanap ang cellphone nito. Lalo pang naging misteryoso ang kaso kaya nagpasya si Gahyun na tawagan ang iba pang mga naglalakbay sa oras at sabihin sa kanila ang tungkol dito. Hindi nagtagal, dumating ang lahat ngunit si Cha Jung Seok lang ang hindi makontak. May masamang kutob si Gahyun kaya dali-dali siyang pumunta sa bahay ni Cha Jung Seok. Gaya ng inaasahan, mayroon ding nakalagay na bulaklak dito. Agad siyang tumawag kay Hyunjo at ipinaalala na nasa panganib si Cha Jung Seok. Ngunit hindi niya alam na si Hyunjo ay nasa tabi ni Cha Jung Seok sa sandaling iyon, sa anyo lamang ng isang walang kaluluwang katawan. May isa na namang naglakbay sa oras ang sumunod sa tawag ni kamatayan. Base sa natirang uling sa sasakyan at sa suicide note na isinulat niya para sa kanyang asawa, inakala ng pulis na siya ay nagpakamatay. Ngunit alam ni Hyunjo na ang katotohanan ay hindi ganoon kasimple. Dahil sa huling pagkikita nila, inilabas ni Cha Jung Seok ang isang music box. Sinabi niya na regalo ito ng kanyang anak kaya dala-dala niya ito saan man siya magpunta. Ngunit sa pinangyarihan ngayon, hindi nahanap ni Hyunjo ang music box. Hindi nila alam na nasa kamay ito ng isang misteryosong tao. Ang silid ng taong iyon ay puno ng mga gamit ng mga taong pumanaw na. Dahil nakitang palayo ng palayo ang sitwasyon, ang natitirang mga naglakbay sa oras ay pumunta sa EGMC ng ospital. Gusto nilang tanungin siya kung bakit sila namamatay dahil sa paglalakbay sa oras at kung bakit sila sinusundan ni Jung Tae.
Ngunit sumagot ang East Gimsi na hindi niya alam. Bagamat nakapaglakbay na siya sa oras ng maraming beses, mahirap ipaliwanag kung bakit nagkaroon ng gulo nang marami ang kasama niya sa pagkakataong ito. Kaya nagbayad siya kay Jung Tae upang mag-abang sa tabi ng lahat para maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Ang paliwanag na ito ay makatuwiran naman, ngunit kalahati lang ang paniniwala ng lahat. Sa sandaling ito, biglang nagdala ng bulaklak ang subordinate ng East Gimki sa silid. Ang bulaklak na iyon ay eksaktong katulad ng natanggap ng mga naglakbay sa oras nang sila ay mamatay. Lahat ay natakot at natigilan. Bilang isang detective, natuklasan ni Hyunjo na may sulat sa loob ng bulaklak. Walang pangalan sa sulat, nakasulat lang ang isang linya ngayon, ikaw na. Ang tatlong naglakbay sa oras na namatay ay nakatanggap lahat ng magkakahawig na bulaklak. Ito ay nagpapatunay na ang bulaklak na ito ay posibleng babala ng nalalapit na kamatayan. Tinanong ni Hyunjo ang East Gimti para sa impormasyon ng shipper na nagpadala ng bulaklak. Sinimulan niya ang investigasyon mula sa tindahan ng bulaklak at sa misteryosong customer na nagpadala ng mga bulaklak sa kanila. Ngunit nang nahanap ni Hyunjo ang shipper, ikinalungkot niyang malaman na nag-order lang ang customer ng bulaklak ng anonymous online at hindi nagpakita. Inilagay lang ng taong iyon ang bulaklak sa isang upuan sa parke at sinabihan ang shipper na ihatid ito sa tinukoy na address. Walang alam na impormasyon ang shipper tungkol sa customer at isa pang bakas ang naputol. Kung mahahanap lang ang pinagmulan ng bulaklak, matatagpuan din ang tindahan ng bulaklak. Kasabay nito, abala rin si Gahyun. Dahil nakasalalay dito ang kaligtasan ng lahat, naghahanap din siya ng address ng tindahan ng bulaklak. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni Hyunjo ang isang kahina-hinalang tindahan ng bulaklak. Agad niyang ginamit ang kanyang pagiging pulis upang kumuha ng key footage. Natuklasan niya sa wakas na ang misteryosong customer na bumili ng bulaklak ay posibleng ang suspect. Gayunpaman, nakasuot ng maskara ang misteryosong customer, kaya hindi makilala ang mukha. Ngunit kung susuriin ng mabuti, napansin niya ang headphone sa backpack ng misteryosong tao. Kapag pinagsama ang tatlong bahagi, ay ito rin ang tatak ng headphone ng binata na si Go Jae-young na isa ring naglalakbay sa oras. Sa wakas, natukoy na ang pagkakakilanlan ng misteryosong tao at dali-dali siyang hinanap ni Hyunjo. Ngunit ang resulta ng pagtatanong ay nakakadismaya. Lumalabas na hindi si Go Jae-young ang nagbigay ng bulaklak, gusto lang niyang gayahin ang utak. Hindi niya inaasahan na makakatuklas siya ng kakaiba. Sa sandaling lumitaw ang bulaklak sa silid, lahat ay nagpakita ng takot. Tanging si Gahyun lamang ang nagpakita ng pagdududa. Maaari itong patunay na alam ni Gahyun na peke ang bulaklak na ito. Ang sinabi ni Go Jae-young ay parang kidlat sa kalagitnaan ng araw. Ngunit nag-alinlangan pa rin si Hyunjo. Sa sandaling ito, tinawagan ni Gahyun si Hyunjo upang ipaalam ang balita. Lumalabas na sa huling investigasyon, napansin ni Gahyun na ang nilalaman ng sulat na kasama ng mga naunang bulaklak ay mga tula na puno ng misteryo. Ngunit ang huling bulaklak ay isang simpleng pahayag lamang ngayon, ikaw na. Kaya naghinala siya na peke ang bulaklak na iyon at dahil dito, nagpakita siya ng pagdududa. Nilinaw ng kanyang paliwanag ang mga hinala sa kanya. Nang marinig ito, kinuha rin ni Hyunjo ang impormasyon ng istasyon ng pulis. Gayunpaman, may problema ngayon saan nagmula ang mga tula na iyon. Biglang sumiklab ang katalinuhan ni Gahyun. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang sikat na webcomic author upang isulat ang tula sa comics. Umaasa siyang matutulungan siya ng kanyang mga makapangyarihang tagahanga na lutasin ang problemang ito. Sa katunayan, ang mga tagahanga ay makapangyarihan. Wala pang ilang araw, may impormasyon na sa comment section. Ang tula ay kinuha mula sa isang aklat na pinamagatang mga piraso ng tadhana. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa tula sa aklat, biglang natuklasan ng dalawa na ang tula sa bawat card ay tumutugma sa isang larawan sa aklat. At ang nilalaman ng larawang iyon ay tila na isa paraan ng pagkamatay ng bawat isa. Ang pana ni Cupid na tumama sa puso ay tumutugma sa lohong na namatay dahil sa myocardial infarction. Ang pagbagsak ni Icarus ay tumutugma sa pagkamatay ni Seo Jeonso dahil sa pagkadulas at pagkahulog sa hagdanan. Ang pagtatapos ni Van Gogh sa mundo ay tumutugma sa pagkamatay ni Cha Jung-seok dahil sa carbon monoxide poisoning. Ang pagkatuklas na ito ay lalong nagpalubha at nagpagulo sa dalawa. Kung hindi sila mga rewinder, paanong mahulaan ng misteryosong tao ang paraan ng pagkamatay ng lahat? Sa kakaisip, hindi nila maintindihan kaya napilitan silang bumalik upang imbestigahan ang address ng tindahan ng bulaklak. Nagpunta si Hyunjo sa apartment building kung saan nakatira si Cha Jung-seok upang muling kumuha ng camera footage. Talagang nakita niya ang nagpadala ng bulaklak at nahanap din ang plaka ng sasakyan. Batay sa plaka ng sasakyan, naimbestigahan ni Hyunjo ang address ng nagpadala. Ngunit nang makita niya ang litrato ng kasal na nakasabit sa dingding, takot siya na pinawisan siya ng malamig. Kasabay nito, nakita ni Gahyun na nasa flower shop ang parehong card na nasa nakakatakot na bulaklak. At nang makita niya ang litrato ng kasal ng may-ari na nakasabit sa dingding, nagpakita rin siya ng parehong takot na ekspresyon kay Hyunjo. Nahanap nila ang flower shop ngunit hindi nila inaasahan na ang may-ari ng tindahan ay ang mismong babaeng buntis na umalis sa time travel experiment sa simula pa lang. Talagang hindi ka panipaniwala. Nagmadali ang dalawa na hanapin ang Yeezy Di Mang Tae at tinanong kung sino ang misteryosong customer na nag-order ng bulaklak. Sa patuloy na pagtatanong nila, sa wakas ay isiniwalat ng Yeezy Di Mang Tae ang impormasyon tungkol sa customer. Nakakalungkot, isang part-time na estudyante lamang ang naglagay ng order online. Bukod pa rito, may isa pang estudyanteng nag-order ngayong araw at ang nakakatakot
na bulaklak pa rin iyon na may eksaktong parehong card. Mabilis na inutusan ni Hyunjo ang Yeezy Di Mangtai na ipagbigay alam sa kanya kaagad kapag ibinalita na ng customer ang lugar ng paghahatid ng bulaklak. Samantala, mabilis na umuwi si Gahyun at binuksan ang aklat ng mga piraso ng tadhana. Batay sa nilalaman ng pinakabagong card, nahanap niya ang kaukulang larawan sa aklat, isang karwahe na naaksidente. Sa kabilang banda, nahanap ni Hyunjo ang estudyanteng babae na tumanggap ng order. Mula sa sinabi ng estudyante, nalaman niya ang locker ng courier ng card sa pamamagitan ng thief. Sa wakas ay nahanap niya ang nagpadala ng card, ngunit hindi niya inaasahang isa itong iligal na imigrante. Kaya, tinipon ni Hyunjo at Gahyun ang iba pang mga naglakbay sa oras upang ibahagi ang impormasyong hawak nila. Sa kabutihang palad, ginamit ni Go Jae-yang ang kanyang hacker na kasanayan para imbestigahan. Ang i-address ng taong umupa sa estudyante para mag-order ay nasa isang ospital. Nagmadaling pumunta si Hyunjo sa ospital at sakto namang nakita ang iligal na imigrante na naglagay ng card sa locker. Matapos siyang tanungin, bigla siyang itinuro sa isang misteryosong babae at sinabing siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Sa pag-aakalang mawawala na naman ang bakas, nagmadaling sinundan ni Hyunjo ang babae. Sa paghahanap sa buong daan, ang resulta ay nakakagulat dumiretso ang sasakyan ng kalaban sa lugar ng pagpupulong ng mga rewinder. Ngayon, malinaw na may problema ang East Gymsy ng ospital. Madiin na nag-doorbell si Hyunjo at akmang haharapin ang East Gymsy nang bigla siyang tawagan ng Yeezy Di Mangtai. Ibinigay ng kausap ang address ng paghahatid ng bulaklak, ngunit ang address na ito ay lubos na hindi inaasahan ng lahat. Sino ang mag-aakala na sasabihin ng babae na ang address ay ang tindahan ko ng bulaklak? Kasabay nito, natanggap din ni Gahyun ang nakakagulat na balitang ito. Naghiwalay ang dalawa at mabilis na tumakbo sa tindahan ng bulaklak, ngunit huli na ang lahat. Ang Yeezy Di Mangtai na umalis sa time travel experiment ay namatay na. Sa sandaling ito, tumunog na ang Coco Clock sa opisina ng East Gymsy. Bukod pa rito, nakalagay din sa kanyang mesa ang isang aklat ng mga piraso ng tadhana. Maingat na inimbestigahan ng pulisya ang pinangyarihan at natuklasan na ang sanhi ng pagkamatay ng Yeezy Di Mangtai ay tila dahil sa depektibong heater. Sa panlabas, hindi ito mukhang sadyang pinatay. Gayunpaman, si Hyunjo at Gahyun ay naguguluhan pa rin dahil sa nakakatakot na bulaklak kaya hindi sila naniwala. Batay sa naunang investigasyon, ang lahat ng bakas ngayon ay tumuturo sa East Gymsy ng ospital. Galit na pumunta ang dalawa sa meeting point. Gayunpaman, mariing sinabi ng East Gymsy na hindi niya kilala ang Yeezy Di Mangtai kaya wala siyang dahilan para patayin ito. Ngunit sa sandaling ito, ipinakita ni Hyunjo ang bakas na natuklasan niya ang misteryosong customer ay ang katulong ng East Gymsy. Naghinala si Hyunjo at Gahyun na inutusan ng katulong ang iligal na imigrante na ilagay ang nakakatakot na card sa courier locker. Batay sa inihayag na address, ipapadala ng tindahan ng bulaklak ang bulaklak at ang card doon at kung sino ang makakatanggap nito, siya ang mamamatay. Imposibleng magkaroon ng ganoong mataas na kakayahan ang isang hamak na katulong. Sa lahat ng anggulo, tila ang East Gymsy ang palihim na nag-uutos sa kanya. Ngunit sinabi ng East Gymsy na ito ay hula lamang ng dalawa at walang ligal na batayan, lalo pa at nag-resign na ang katulong. Nawala na naman ang bakas, ngunit hindi sumuko si Hyunjo. Dali-dali siyang pumunta sa ospital kung saan nagtrabaho ang katulong noon upang maghanap ng bakas. Laking gulat niya nang matuklasan na ang East Gymsy ay nagtrabaho din sa ospital na ito. Agad na hinanap ni Hyunjo ang kasamahan ng East Gymsy at nalaman ang isang bagay. Lumalabas na may kaibigan ang East Gymsy na nagpakamatay dahil sa sakit sa pag-iisip. Naramdaman niya na siya ang may kasalanan kaya nag-resign siya sa ospital. Pagkatapos malaman ang balitang ito, nagmadaling ibinahagi ni Hyunjo ang impormasyon kay Gahyun. Sa panig ni Gahyun, napansin din niya ang isang mahalagang problema. Natuklasan niya na ang mental hospital na ginamit bilang time travel meeting point ay binili ng East Gymsy noong ika-negatibo 14 na ng Enero. Patuloy na iginigiit ng East Gymsy na matagal na niyang kilala ang katulong. Ngunit ang unang beses na nag-usap sila sa telepono ay noong ika-negatibo 14 na din. Kaya naniniwala siya na posibleng nagsisinungaling ang East Gymsy upang itago ang isang misteryosong plano. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap ng tawag si Hyunjo na nag-ulat na natukoy na ang kinaroroonan ng katulong. Batay sa huling lokasyon, natagpuan din ng dalawa ang katulong. Ngunit nang harapin ang kanilang mga tanong, biglang itinanggi ng katulong at sinabing ang lahat ng kanyang ginawa ay inutos ng East Gymsy. Bago umalis, hindi niya nakalimutang paalalahanan ang dalawa na kung ayaw nilang mamatay, tumakas na sila. Kasabay nito, ang East Gymsy at isa pang babae ay nakaupo sa loob ng sasakyan. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang dating kasamahan ng East Gymsy at ang taong nahanap ni Hyunjo. Lumabas na sinunod din niya ang utos ng East Gymsy na sadyang magbigay ng maling impormasyon kay Hyunjo. Ang layunin ay itago ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis sa trabaho. Kaya, ano ba talaga ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis? Sa kabilang panig, dahil walang nakuhang impormasyon ang dalawa, bumalik sila sa meeting point, ngunit laking gulat nila nang muling nawala ang East Gymsy. Wala nang ibang pagpipilian, kinailangan ng dalawa na ayusin ang lahat ng impormasyong nakalap nila. Bilang resulta, hindi sinasadyang natuklasan nila ang isang mahalagang bagay na inilihim ng lahat. Sa 5 taong namatay, ang pagkamatay ng 4 ay nasaksihan
mismo ng lahat. Tanging ang shipper na si Park Young-joo lang, ang unang namatay sa aksidente sa sasakyan, ang batay sa salaysay ng Lee Kim-joo lamang. Ang Ace Kim-si ay isang sinungaling sa maraming bagay, baka ito rin ay kasinungalingan niya. Sa pag-iisip nito, dali-daling pumunta si Hyun-joo sa traffic police station at nagtanong tungkol sa listahan ng mga namatay sa aksidente sa sasakyan noong araw na iyon. Gaya ng inaasahan, wala talagang pangalan ni Park Young-joo sa listahan. Pagkatapos, nagmamadali siyang nagtungo sa bahay ni Park Young-joo gamit ang personal na impormasyon. Ngunit hindi niya inaasahang makikita si Park Young-joo na buhay pa at nakangiti. Pagkatapos ng maingat na pagtatanong, nalaman ni Hyun-joo na ito ay ang kambal na kapatid ni Park Young-joo at si Park Young-joo ay namatay na talaga. Totoo rin ang aksidente sa sasakyan, ngunit hindi ipinaalam ng kapatid ang pagkamatay ng kanyang kapatid dahil sa malaking utang na meron sila. Kapag ipinaalam niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid, kailangan niya itong bayaran kaagad. Wala nang ibang magawa, kinailangan ni Hyun-joo na pumunta sa kumpanya kung saan nagtrabaho si Park Young-joo noong nabubuhay pa siya upang alamin ang sitwasyon. Hinanap niya ang kasamahan ni Park Young-joo. Nalaman niyang mismong araw ng aksidente, may bigla ang kailangan ang kasamahan, kaya napilitan siyang hilingin kay Park Young-joo na ihatid ang mga kalakal para sa kanya. Bukod pa rito, maingat pang gumamit si Park Young-joo ng sasakyan ng kasamahan at hindi ang kanya. Ngunit hindi inaasahang na aksidente siya, kaya labis ang pagsisisi ng kasamahan. Dito, muling nawala ang mga bakas. Patuloy na inayos ni Ga-hyun at Hyun-joo ang mga detalye ng kaso at sinuri itong muli. Natuklasan nilang may problema kung ang mga hula tungkol sa pagkamatay ay batay sa mga ilustrasyon sa aklat. Nang nasa GTC ang dalawa, nakita ni Ga-hyun ang kalendaryo sa dingding at lumiwanag ang kanyang mga mata. Binuksan niya ang aklat ng mga piraso ng tadhana at natuklasan na ang chapter number ng bawat kabanata ay tumutugma sa nilalaman ng card. Sino ang mag-aakala na ito ay eksaktong tumutugma sa petsa ng pagkamatay ng mga biktima? At ang nilalaman ng huling card ay kinuha mula sa paragraph 27 ng kabanata 3. Kung susundin ang linyang ito ng pag-iisip, nangangahulugan ito na ang Marso 27 na siyang araw ngayon ang magiging petsa ng hula tungkol sa pagkamatay ng bagong biktima. Alas negatibo 7:58 na ng Marso 27. Ibig sabihin ay may siguradong may maaksidente sa loob ng susunod na 4 na oras. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling tumawag si Ga-hyun para ipaalam sa iba pang rewinders. Ngunit hindi niya makontak si Jung Tae at Kim Si-jin. Nagpa siya si Hyun-joo na personal na pumunta sa bahay ni Jung Tae. Ngunit hindi niya ito nahanap. Dito, nakita niya lang sa mesa ang isang card na nakasulat ang pangalan ni Kim Si-jin. May masamang kutob siya, kaya agad siyang nagmaneho patungo sa bahay ni Kim Si-jin upang mapigilan ang masamang balak ni Jung Tae. Samantala, nakontak ni Ga-hyun si Kim Si-jin, ngunit sinabi ni Kim Si-jin na parang may sumusunod sa kanya. Hindi pa siya tapos magsalita nang bigla niyang makita si Jung Tae na naghihintay sa kanya sa sulok ng pasilyo sa loob ng mahabang panahon. Takot na pinatay ni Kim Si-jin ang telepono at si Ga-hyun ay hindi na nag-atubili at mabilis na tumakbo sa pinangyarihan. Nang makarating siya, nahuli niya si Jung Tae na sinasaktan si Kim Si-jin na punong-puno na ng sugat. Nagpa siya si Jung Tae na tumakas, ngunit hindi niya inaasahang makasalubong si Hyun-joo sa harap mismo ng elevator na nakarating sa oras upang tulungan siya. Pagkatapos ng pakikipagbuno, sa wakas ay nadala si Jung Tae sa istasyon ng pulisya. Sa sandaling ito, lagpas na ng alas 12 ng hating gabi, ibig sabihin ay walang nangyaring kahila-hilakbot na krimen. Pagkatapos nito, ang susunod na 7 buwan ay tila lumipas ng payapa. Inakala ng lahat na nawala na ang nakakatakot na sumpa, ngunit hindi nila inaasahan na hindi pa pala tapos ang bangungot. Ngayon, lumabas si Hyun-joo para magtrabaho at hindi niya inaasahan na ang biktima ay ang kasamahan ng shipper na si Park Young-joo. Bukod pa rito, minamaneho pa niya ang sasakyan ni Park Young-joo noong nabubuhay pa ito. Ang mas nakakatakot pa ayon sa ulat ng autopsy, ang oras ng pagkamatay ng kasamahang ito ay 7 buwan na ang nakalipas at ito ay eksaktong noong Marso 27. Ikinagulat nito si Hyun-joo at mabilis niyang ipinagbigay alam ang balitang ito kay Ga-hyun. Ang pagkamatay ng kasamahan ni Park Young-joo ay lubhang kahina-hinala. Sa simula, dahil nagpalit ng sasakyan ang kasamahan at si Park Young-joo, kaya naaksidente si Park Young-joo at namatay. Ibig sabihin, kahit hindi sila nagpalit ng sasakyan noong una, mamamatay pa rin si Park Young-joo noong Marso 27. Hindi lang iyon, misteryoso siyang namatay sa sarili niyang sasakyan. Nagpapatunay ito na buhay pa rin ang nakakatakot na sumpa. Naku, kailan ba ito matatapos? Tinawag ng dalawa ang iba pang mga rewinders. Sa harap ng lahat, nagbigay ng napakatapang na hula si Hyun-joo at Ga-hyun. Sinabi ng DCGMC na kaya rin niyang maglakbay sa oras at marami na siyang beses na naglakbay sa oras. Kaya, kung susundan niya ang iba pang mga rewinders, malalaman niya ang kanilang magiging kapalaran. Ito ang dahilan kung bakit niya nahulaan ang oras at paraan ng pagkamatay ng lahat. Pagkatapos marinig ang hula na ito, lahat ay nagulat. Gayunpaman, ang mas nakakatakot ay nasa sumunod na bahagi. Sa sandaling ito, ang East Gimchi, na matagal nang nawawala, ay biglang lumabas at nagsabi ng isang pangungusap. Tama, lahat kayo na nakaupo dito ay mga taong namatay na. Lumabas na ang East Gimchi ay 7 beses nang naglakbay pabalik sa nakaraan. Ngunit sa unang 5 beses ng paglalakbay sa oras, palaging nagtatago ang East Gimchi sa dilim upang kolektahin ang oras at paraan ng pagkamatay ng 12
maging isang tao. Pagkatapos, nang magsimula ang ika-6 na paglalakbay sa oras, nagsagawa siya ng isang mapangahas na eksperimento. Iyon ay ang sadyang pangunahan ang lahat na iwasan ang oras at lugar ng kanilang pagkamatay upang makita kung ano ang magiging resulta. Halimbawa, sadyang sirain ang elevator para hindi makapag-inom pagkatapos ng trabaho ang Ekijibo na tumama sa loto. Sa ganoon, makakatakas siya sa kamatayan dahil sa atake sa puso. Sadyang dumiin ang damit ni Seo Jeon-soo para hindi siya makapag-date sa parke. Sa ganoong paraan, makakaiwas siya sa sanhi ng kanyang pagkamatay, ang pagkadulas at pagkahulog sa hagdan. Sadyang butasin ang gulong ng sasakyan ng shipper na si Park Young-joo para hindi siya makapag-deliver. Tinulungan siyang makaiwas sa aksidente sa sasakyan na magiging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sadyang nag-order mula sa tindahan ng bulaklak para mapilitan ang ni VD Mangtai na personal na maghatid ng bulaklak sa customer. Matagumpay niyang natulungan itong makaiwas sa kamatayan dahil sa pagsabog ng heater. Gaya ng inaasahan, ng palihim na pinamunuan ng If Jimti ang lahat upang iwasan ang oras at lugar ng pagkamatay, ang lahat ay nakaligtas. Ngunit binanggit lang niya ang paraan ng pagkamatay ng 5 taong pumanauna at kung paano sila nailigtas, ngunit hindi niya binanggit ang mga taong nakaupo doon. Pagkarinig ni Kim Si-jin nito, natakot siyang mamatay na kaya tatanungin pa lang niya kung paanong mamatay at paano ililigtas ang sarili nang biglang pinutol ni Gahyun ang kanyang sasabihin dahil sa labis na hiya at galit. Hiningi ni Gahyun sa Jimti kung bakit napakasama nitong makipaglaro sa buhay ng ibang tao. Nandoon na tinulungan niya ang lahat na makaligtas pagkatapos ng ika-6 na pag-ulit, kaya bakit pa niya ipagpapatuloy ang ika-7? Ngunit pumiti lang ang Jimti ng tuso at biglang tumayo, sinabing alam niyang mabuti kung ano ang kahihinatnan kapag iniligtas ang mga taong tiyak na mamamatay at pagkatapos ay pinabalik sila sa nakaraan. Kaya personal niyang tinipon ang lahat upang isagawa ang ika-7 pag-ulit. Sa kaso lang ng paglalakbay sa oras na ito, hindi direktang nakialam ang Jimti sa tuluyang pagpanaw ng lahat. Bagamat nagpadala siya ng mga bulaklak at card bilang pahiwatig, namatay pa rin ang 5 iba pa. Kung bakit hindi pa kayo nakalista sa talaan ay dahil hindi pa oras para umalis kayo. Pagkatapos nito, malamig siyang nag-iwan ng isang pahayag ang susunod na tuluyang aalis ay magiging kahabag-habag pagkasabilay umalis ang Jimti. Habang nag-aalala ang lahat para sa sarili nila, si Go Jae-young naman ay mag-isang bumisita kay Jung Tae sa kulungan. Lumabas na mula pa noong simulan ang paglalakbay sa oras, hiniling na ni Go Jae-young kay Jung Tae na hanapan siya ng isang tao. Naniniwala akong ang taong ito ang dahilan kung bakit pumayag si Go Jae-young na sumali sa eksperimentong ito ng paglalakbay sa oras. Sinabi ni Jung Tae kay Go Jae-young na nahanap na niya ito, ngunit bilang kapalit ay humingi si Jung Tae ng isang lihim na pabor. Kasabay nito, si Kim Si-jin na takot mamatay ay pumunta sa tagpuan at hinanap ang Jimti para alamin kung kailan siya mamamatay. Ngunit sa puntong ito, para sa Jimti, mas masaya ang paglalaro sa buhay ng tao kaysa sa pagliligtas. Sinabi niya kay Kim Si-jin na si Gahyun ang susunod na mamamatay. Ngunit alam din niyang sa paglalakbay sa oras na ito, naging malapit na sina Gahyun at Kim Si-jin tulad ng magkapatid at naging matalik na magkaibigan. Kaya sinabi niya kay Kim Si-jin na pumili sa pagitan niya at ni Gahyun dahil isang tao lang ang ililigtas ng Jimti. Nangangahulugan ito na sa natitirang panahon, kailangan lang ni Kim Si-jin na huwag makialam sa tuluyang pagpanaw ni Gahyun. Hayaan lang niyang makita ang malungkot na pag-alis ni Gahyun sa mundo. Gayunpaman, may malalim na pagmamahal si Kim Si-jin kay Gahyun, kaya hindi niya matiis na makita siyang tuluyang umalis. Kaya pinuntahan niya si Gahyun upang sabihin dito ang tungkol sa bagay na ito. Nang marinig ang balita, agad na pumunta si Gahyun sa tagpuan, nalulumbay upang humingi ng tulong sa Jimti. Ngunit sinabi ng Jimti na hindi niya kailanman sinabing siya ang susunod na mamamatay. Kung ganoon ang iniisip niya, tiyak na may nagkwento sa kanya. Nagmamadaling tumawag si Gahyun kay Kim Si-jin. Ngunit patay ang telepono nito kaya pinuntahan niya ang bahay nito, subalit nawawala ito. Habang hindi niya alam ang gagawin, nakatanggap si Gahyun ng isang video na ipinadala ng Jimti. Ang video ay ang tunay na pag-uusap sa pagitan ng Jimti at ni Kim Si-jin. Lumabas na si Kim Si-jin pala ang susunod na mamamatay. Ngunit hindi siya pinapili ng Jimti, kundi sinabi lang kay Kim Si-jin na pumili ng isa sa mga buhay na naglalakbay sa oras. Pagkatapos ay linlangin ang taong ito na siya ang susunod na mamamatay. Kung magtagumpay siyang manloko at sumakay ng bus palabas ng Seoul, makakaligtas si Kim Si-jin sa kamatayan. Ngunit hindi inaasahan, si Kim Si-jin ay paulit-ulit na pumili at sa huli ay pinili si Gahyun na naging matalik niyang kaibigan. Nang malaman ang katotohanan, labis na natigilan si Gahyun, habang si Kim Si-jin na nakaalis na sa Seoul ay hindi pa rin alam na siya ay naipit sa laro ng Jimti. Ang mas masahol pa, pagdating nila ng kasintahan niyang si Yang Guong sa destinasyon, nalaman niyang nawawala ang kasintahan niya. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay mas nakakaintriga kaysa sa nangyayari ngayon. Nagulat si Kim Si-jin sa pulisya na gusto niyang hanapin ang kasintahan niya. Ngunit ang kasintahan niya naman ang pumunta sa istasyon ng pulisya at nagdemanda kay Kim Si-jin.
Ang sabi niya, patuloy siyang sinusundan ni Kim Si-jin. Ang labis na pagkontrol ni Kim Si-jin ang nagpapabagsak kay Yang Guong at gusto na niyang makipaghiwalay dito. Ngunit sa bawat pagkakataon, ginagamit ni Kim Si-jin ang pagpapakamatay para manakot kay Gi wala nang magawa si Yang Guong. Kaya Bi tumakas na lamang siya at humingi ng tulong sa pulis na si Hyunjo. Bukod pa rito, isiniwalat din ni Yang Guong kay Hyunjo ang isang mas nakakatakot na sikreto tungkol kay Kim Si-jin. Noong nakaraang beses na sinaktan ni Jung Tae si Kim Si-jin, hindi pala iyon tulad ng nakita ng lahat. Sa halip, niloko ni Kim Si-jin si Jung Tae na pumasok sa bahay niya, pagkatapos ay sadyang ginulo ang pinangyarihan at sinaktan ang sarili hanggang sa magmukhang kawawa. Ang layunin ay kunin ang simpatsya ng kasintahan para hindi sila maghiwalay. Ngunit sa kasamaang palad, nakarating si Ga-hyun at Hyunjo para sumaklolo. Nang oras na iyon, alam ni Jung Tae na hindi siya makakapagpaliwanag kahit anong gawin niya, kaya tumakas na lang siya. Pagkatapos malaman na mali ang nahuli niya, nagmadaling hinanap ni Hyunjo si Jung Tae para tulungan siyang baliktarin ang kaso. Ngunit sinabi ni Jung Tae na ayos lang dahil hindi naman siya magtatagal sa kulungan sa kaso ng pananakit. Paglabas niya sa kulungan, gusto na lang niyang umuwi sa probinsya at hintayin ang kamatayan. Talagang napakabagsik ng mga babae sa syudad, labis na siyang natatakot. Ngunit ang sinabi niya ay lalong nagpadama ng kahihiyan kay Hyunjo. Sa kabilang banda, dahil hindi niya mahanap ang kanyang kasintahan, napilitan si Kim Si-jin na bumalik sa Seoul. Pagkatapos, nag-iingay din siyang hinanap si Ga-hyun, nagkunwaring kawawa at kaawa-awa, umaasang tutulungan siya ni Ga-hyun at Hyunjo na hanapin ang kasintahan niya. Ngunit hindi niya alam na ni Ga-hyun ang lahat noong oras na iyon. Sa pagkakita sa sarili niyang nalantad, napilitan si Kim Si-jin na puntahan ang Ejimji. Sa pagkakataong ito, nagmakaawa siya sa Ejimji na tulungan siyang bumalik sa oras ng isa pang beses upang mabawi niya ang kanyang pag-ibig. Nagkunwari ang Ejimji na pumayag, ngunit nagbigay ng isang kondisyon sa panahon ng paghahanda para sa paglalakbay sa oras. Kailangang magsikap si Kim Si-jin na mabuhay hanggang sa huli. Hindi nagtagal at pinalaya na si Jung Tae. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang matagal na siyang hinihintay ni Go Ja-yang. Bukod pa rito, may dala pa siyang regalo para sa kanya si Kim Si-jin na nakatali. Ang sumunod ay ang pinakakapanapanabik at pinakadramatikong bahagi ng pelikula. Tinupad ni Go Ja-yang ang pangako nilang dalawa at tinupad din ni Jung Tae ang pangako niya kay Go Ja-yang. Ang taong gusto niyang hanapin ay nagpalit ng pangalan at hindi lang iyon, walang iba kundi si Yang Guong, ang kasintahan ni Kim Si-jin. Nang malaman ang balita, mabilis na tumakbo si Go Ja-yang sa bahay ni Jung Tae. Si Jung Tae naman ay lumapit kay Kim Si-jin at dahan-dahang sinabing, tayo naman ang mag-uusap. Matapos magbago ang eksena, muling lumitaw ang misteryosong puwersa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ipinapakita sa salamin ay ang larawan ni Kim Si-jin at ng kanyang kasintahan. Sadyang hindi nakataka si Kim Si-jin sa sumpa. Tuluyan na siyang namatay at ang paraan ng kanyang pagpanaw ay napakalungkot tulad ng sinabi ng Ejimji dahil ang huling hininga niya ay nasa isang imburnal. Ang ika-6 na miyembro na sumali sa eksperimento sa paglalakbay sa oras ay namatay na. At sa larong ito ng survival, sa unang pagkakataon, may isang tao ang namatay dahil sa pagpatay. Nagsimulang mag-imbestiga ng mas malalim ang pulisya at ipinakita ng autopsy. Ang oras ng pagkamatay ni Kim Si-jin ay nasa pagitan ng 8:00 ng gabi at 12:00 ng hating gabi. Bilang suspect numero 1, agad na tinanong ni Hyunjo ang kasintahan ni Kim Si-jin na si Yang Guong. Upang linisin ang kanyang pangalan, sa wakas ay inamin ni Yang Guong ang totoo tungkol sa relasyon nila ni Kim Si-jin. Kagabi, 6:00 ng gabi, patuloy na tinatanong ni Kim Si-jin kung nasaan siya. Sinabi niya rito na hindi niya masabi at ibinaba ang telepono, pagkatapos ay pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Ngunit ipinakita ng resulta ng investigasyon na may malaking pagkakaiba ang katotohanan at ang salaysay ni Yang Guong. Una, ang kasaysayan ng tawag sa pagitan niya at ni Kim Si-jin ay malinaw na tumagal ng 4 na minuto. Ngunit sinabi niyang isang pangungusap lang ang sinagot niya at binaba na. Pangalawa, hindi pa rin sinasabi ni Yang Guong kung sino ang kaibigan na tinutukoy niya, tila may itinatago. Gusto pa sanang magtanong ni Hyunjo, ngunit tumanggi nang sumagot si Yang Guong. Dahil wala na siyang magawa, nagtanong si Hyunjo sa Ejimji na mayroon ding kasaysayan ng tawag kay Kim Si-jin. Ngunit sinabi ng Ejimji na pasyente niyang may problema sa pag-iisip si Kim Si-jin. Ang nilalaman ng tawag ay pribadong usapin ng kliyente, kaya hindi niya maaaring isawala. Bukod pa rito, noong nangyari ang krimen, nasa opisina pa siya at hindi umalis. Nagmamadaling hiningi ni Hyunjo na makita ang key footage, ngunit tumanggi ang Ejimji na ibigay ang surveillance video dahil walang warrant sa investigasyon. Natapos ang pagtatanong ng pulisya at umupo silang dalawa sa panlabas na bangko at nagsimula ng isa pang pribadong pag-uusap. Sinabi ng Ejimji na sa paglalakbay sa oras na ito, may potensyal si Kim Si-jin na maging kauna-unahang tao na magbabago ng kanyang kapalaran. Ngunit dahil sa masama niyang pag-ibig sa kanyang kasintahan, nagpasya siyang bumalik sa Seoul, kaya hindi siya nakatakas sa tiyak na kamatayan. Tinanong ni Hyunjo sa Ejimji kung sa timeline ng 5 nakaraang pag-ulit, si Kim Si-jin ba ay sinaktan ni Jung Tae. Sumagot ang Ejimji na sa 5 nakaraang pag-ulit, hindi niya iniligtas si Kim Si-jin.
Jin. Ang kaso ni Kim Si-jin ay naging cold case na hindi nasolusyonan, kaya hindi rin niya alam kung sino ang salarin. Ang alam lang ng si Jim-tae ay ang paraan at oras ng pagkamatay nito. Ngunit sa sandaling iyon, nagbigay ng mahalagang abiso ang istasyon ng pulisya. Dahil sa nakaraang alitan ni Jung-tae at Kim Si-jin, nang imbestigahan ng pulisya ang bahay ni Jung-tae, natagpuan nga nila ang bakas ng isang pagkidnap. Si Jung-tae, nakalalabas lang sa kulungan, ay muling naging pangunahing suspect. Pagkatapos nito, nag-usisa si Hyun-jo sa mga kalapit na kapitbahay at nakakuha ng impormasyon. Bandang 3:00 ng hapon kahapon, nakita ng mga kapitbahay si Kim Si-jin at isang misteryosong lalaki na pumasok sa bahay ni Jung-tae. Ang pag-uusap na ito ay nagpalito kay Hyun-jo dahil siya mismo ang sumundo kay Jung-tae at naghatid dito pa uwi. Bagamat hindi siya pumasok sa bahay, naaalala ni Hyun-jo na 4:00 ng hapon noon. Nangangahulugan din ito na bukod kay Jung-tae na kasalukuyang suspect, may lumitaw na isang ikatlong misteryosong tao. Gaya ng inaasahan, natuklasan ng pulisya ang ikatlong misteryosong tao sa dashcam ng inupahang kotse. Walang iba ito kundi si Go Ja-young. Ngunit nang tanungin na sana nila, bigla nilang nalaman na hindi pangkaraniwan ang pagkatao ng lalaking ito. Lumabas na siya ang anak ng ministro ng edukasyon ng South Korea. Nagpadala ang kanyang ama ng sarili niyang abogado para i-Go Ja-young, kaya pansamantalang naputol ang clue. Naiinis, nagpunta si Hyun-jo kay Ga-hyun para magsumbong. Ngunit pagkasabi pa lang nito ni Hyun-jo, biglang naalala ni Ga-hyun ang isang balita bago siya naglakbay sa oras. Ito ay tungkol sa pagkakalantad ni Go Ja-young sa pananakot sa isang matabang kaklase na naging dahilan din ng pagkakasangkot ng kanyang ama. Naniniwala siyang ang layunin ni Go Ja-young sa pagsali sa eksperimentong ito ng paglalakbay sa oras ay tiyak na upang maiwasan ang pagkalat ng video na iyon at sa gayon ay masiguro ang kinabukasan ng kanyang ama. Ang binuli na kaklase ay nagngangalang Yang Guong na binanggit din paminsan-minsan ni Kim Si-jin nang nakipag-usap ito sa kanya. Kaya dali-daling hinanap ni Ga-hyun si Yang Guong at natuklasan niyang siya nga ang kaklase na iyon. Siya ang matabang kaklase na binubuli ni Go Ja-young. Ngunit pagkatapos ng graduation ay nagsumikap siyang magpapayat at nagpalit ng pangalan. Kaya naman matapos bumalik sa oras si Go Ja-young ay hindi niya ito mahanap. Bago iyon, nang tanungin ni Hyun-jo si Yang Guong, nagsinungaling ito na nagpunta siya sa bahay ng isang kaibigan. Ngunit sa totoo lang, nalaman ni Go Ja-young ang balita at kinuha siya at sinaktan pa niya si Yang Guong sa pagkakataong ito. Ngayon, si Jung-tae na lang ang pinakakahina-hinala sa grupo. At sa wakas, natanggap na ni Hyun-jo ang search warrant. Handa na sana siyang pumunta sa meeting point para maghanap, ngunit biglang lumitaw ang Vika Jim-tae at kusa pa nitong inabot ang video. Malinaw na ipinakita sa video na sa oras ng insidente, nasa opisina pa rin ng Jim-tae si Jung-tae. Ngayon, ayos na, lahat ng mga suspect ay may alibi, ngunit may isang bagay na hindi alam ni Hyun-jo. Iyon ay pagkatapos ibigay ng Vika Jim-tae ang video sa kanya, nakipagkita ito kay Lohong na isa ring naglalakbay sa oras, ngunit bihira lumabas. Inabot niya rito ang isang folder ng mga dokumento, pagkatapos ay tumawag ang Jim-tae at sinabing inalis na niya ang hinala kay Jung-tae tulad ng kanyang ipinangako. Sa kabilang banda, habang gulong-gulo si Hyun-jo sa kaso ng pagpatay kay Kim Si-jin, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Jung-tae. Pagkatapos ay tumawag si Jung-tae kay Hyun-jo at nakipagkita sa kanya sa bahay nito kinagabihan. Pagdating ni Jung-tae sa bahay nang magtatakip silim, nakita niyang may isang kahon sa mesa. Pagkabukas niya ng pinto, hindi na siya tumingin at agad na tumalikod, hindi niya inaasahang ang pumasok pala ay ang misteryosong tao. Nang naghihingalo na si Jung-tae, nagulat siyang nakapagsabi ng 2 salita pulis at pagkatapos ay binawian na ng buhay. Ngunit hindi agad umalis ang misteryosong tao. Kinuha pa nito ang isang gambling chip mula sa bulsa ni Jung-tae. Kasabay nito, may bagong natuklasan din si Ga-hyun. Tinitigan niya ang balita tungkol sa pagpatay kay Kim Si-jin at biglang naalala na ang mga naunang biktima ay namatay din ng hindi sinasadya, ngunit hindi man lang naiulat sa media. Kahit na makapaglakbay pa sa oras ang Jim-tae ng maraming beses, kung ang pulisya ay hindi nagbibigay ng impormasyon at ang media ay hindi nagbabalita. Kaya, paano niya nalaman ang oras at paraan ng pagkamatay ng 11 taong ito? Matapos ang maingat na pagsusuri kasama ng masaganang imahinasyon ng isang manunulat ng comics, sa wakas ay natuklasan niya ang isang karaniwang punto. Iyon ay ang lahat ng mga biktima ay namatay sa lugar na pinamamahalaan ng istasyon ng pulisya ni Hyun-jo. Nang maisip niya ito, dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan siya at magbigay ng impormasyon. Ngunit sa oras na iyon, tinitingnan ni Hyun-jo ang nilalaman ng ASB na nakita na niya dati sa bahay ni Jung-tae. Pagkakita sa tawag, binaba agad niya ito, pagkatapos ay tumingin sa walang buhay na katawan ni Jung-tae ng walang emosyon. Nagsisimula ng maging mas nakakaintriga ang lahat, mga bata. Sa tabi ng bangkay ng isang naglakbay sa oras ay isang pulis na nanatiling napakatahimik. Bago sumakabilang buhay si Jung-tae, sinabi niyang pulis ang pumatay sa kanya. Kaya ba si Hyun-jo ang naglakbay sa oras at siya rin ang mastermind sa likod ng lahat? Tinitingnan ni Hyun-jo ang nilalaman ng ASQ at napatulala. Sa sandaling iyon, may siren ng pulis na umalingaw sa labas. Dali-dali siyang kumuha ng ASQ at lumabas ng pinto, at lumabas na ang mga kasamahan niya sa trabaho ang tinawag niya. Ngunit kahit si Hyun-jo ang tumawag sa pulis, siya mismo ay naging suspect. Ang kanyang ASA ay dumating din at nagtanong kung ano ang nangyari.
Ipinaliwanag ni Hyunjo na si Jung Tae ang nakipagkita sa kanya, ngunit nang dumating siya sa pinangyarihan ay patay na ito. Pagkatapos niyang basta-basta lokohin ang kanyang ehe, naalala ni Hyunjo ang missed call ni Gahyun. Nagpunta siya sa bahay nito at ikinuwento ang kakaibang kamatayan ni Jung Tae. Ngunit sinabi naman nito sa kanya ang mas nakakagulat na natuklasan. Hanggang ngayon, kasama na si Jung Tae, lahat ng mga biktima ay namatay sa loob ng nasasakupan ng istasyon ng pulisya kung saan siya nagtatrabaho. Bilang isang manunulat ng comics na may masaganang imahinasyon, nagdududa si Gahyun na maaaring ito ay isang kaso ng serye ng pagpatay. Dahil sinabi ng Beef Gimsi na bagamati na iligtas niya ang lahat noong nagsimula ang ika-6 na paglalakbay sa oras. Ngunit ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang ika-7 eksperimento sa paglalakbay sa oras ay upang makita kung makapagbabago ba ang bawat isa sa sarili nilang kapalaran. Kaya, ang tanong ay, kung sila ay namamatay ngayon dahil sa isang aksidenteng di sinasadya, gaano man nila gawin, hindi nila mababago ang kanilang kapalaran. Sa madaling salita, tulad ng shipper, kung walang nagpauna o nakialam sa kanyang kamatayan, gaano man karaming beses siyang bumalik sa oras, mamamatay pa rin siya sa isang aksidente sa sasakyan. Ngunit kung ito ay isang kaso ng serye ng pagpatay, iba ang kwento. Hangga't di nahuhuli ang salarin, magbabago ang kapalaran ng biktima. Dito, biglang nagbigay si Gahyun ng isang napakagulat na hinuha. Posibleng lahat silang 11 ay pinatay ng iisang tao. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit lahat ng biktima ay namatay sa loob ng nasasakupan ng iisang istasyon ng pulisya. Nagpapaliwanag din ito kung bakit patuloy na bumabalik sa oras ang East Gimsi, ngunit patuloy lang silang binabantayan at wala nang iba pang ginagawa. Ibig sabihin, baka natuklasan ng East Gimsi na ang 11 tao ay pinatay ng iisang tao sa 5 nakaraang paglalakbay sa oras. Ngunit dahil hindi pa rin matagpuan ang salarin, maaari lang siyang patagong maghanap ng oras at paraan ng pagkamatay ng bawat isa. Pagkatapos, isinagawa niya ang eksperimento upang iligtas sila sa ika-6 na pagkakataon. Nang matuklasan niyang talagang mababago ang kapalaran ng bawat isa, upang mailabas ang mastermind sa likod ng lahat, ginabayan ng East Gimsi ang lahat upang isagawa ang ika-7 eksperimento sa paglalakbay sa oras. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit hindi na siya nakialam sa paraan ng pagkamatay ng lahat ay dahil gusto niyang hayaan silang mamatay muli at samantalahin ang pagkakataong ito upang mahanap ang salarin. Kaya, hindi lang naglalaro ang East Gimsi, kundi may iba pa siyang layunin. Pagkarinig nito, lubos na natigilan si Hyunjo at napatayo. Kinabukasan, isiniwalat ni Gahyun ang kanyang napakagulat na hinuha kay Lohong, isa pang naglakbay sa oras na maswerteng nakaligtas. Ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap silang dalawa ng isang audio recording na ipinadala ng misteryosong tao. Binuksan nila ito at narinig na ang nilalaman ay ang salitang pulis na sinabi ni Jung Tae bago siya namatay. Ang pagkarinig dito, kasama ang katotohanang si Hyunjo ang huling nakakita kay Jung Tae bago ito namatay. Tiyak na maghihinala ang mga tao na siya ang salarin. Kaya, pag-uwi niya, dali-daling humingi si Gahyun ng tulong sa isang profesional na tauhan para imbestigahan ang autentisidad ng audio recording. Ngunit ang resulta ng eksaminasyon ay hindi nagpakita ng anumang bakas ng pagbabago, kaya totoo ang audio recording at lalo pang naging kahina-hinala si Hyunjo. Gayunpaman, hindi pa alam ni Hyunjo na malapit na siyang mapahama. Lihim pa rin niyang iniimbestigahan ang kamatayan ni Jung Tae. Muli siyang lumapit sa bahay nito at talagang nakakita ng kahina-hinalang bakas ng sapatos sa sulok sa labas ng pinto. Kaya dali-dali itong kinunan ni Hyunjo ng larawan at ipinadala sa kanyang kasamahan para suriin. Ang resulta ng pagsusuri ay soccer shoes na kapareho ng kay Go Jae-young. Nang matanggap ang resulta, madaling nagpunta si Hyunjo sa bahay ni Gahyun para ibahagi ang balitang ito. Ngunit naghinala siya sa kanya, kaya nagmadali siyang nagsinungaling na may mahalaga siyang gagawin upang iwasan si Hyunjo. Hindi inaasahan, ang pag-iwas na ito ay nagdulot ng masamang pangyayari. Lumabas na talagang may lakad si Gahyun at iyon ay ang lihim na pakikipagkita kina Lohong at Go Jae-young. Dahil matagal silang naghintay at hindi siya dumating, umuwi na lang sila. Hindi nila alam, sa daan pa uwi, hinarang si Go Jae-young ni Hyunjo sa eskinita. Ipinakita niya ang resulta ng eksaminasyon sa sapatos at pinilit siyang tanungin kung siya ba ang salarin. Nang makita ang pagiging agresibo ni Hyunjo, hindi rin nagpatalo si Go Jae-young at kinuha ang audio recording na iyon. Tama, siya nga ang misteryosong tao na nagpadala ng audio recording kina Lohong at Gahyun. Ang dahilan kung bakit niya nakuha ang audio recording ay dahil palihim niyang inimbestigahan si Jung Tae na mayroon ding video niya na nananakit ng isang kaklase upang mapigilan ang banta ng kalaban sa kanyang kinabukasan at sa kanyang ama. Noong gabi ng insidente, palihim siyang pumunta sa labas ng bahay nito, nagbabalak na i-record ang mga kahinaan ni Jung Tae. Hindi inaasahan, sa isang masamang kapalaran, na-record niya ang audio recording na nagdaragdag ng hinala kay Hyunjo. Sigurado siyang si Hyunjo ang salarin at sinabi pa niyang ibibigay niya ang audio recording na ito sa pulisya. Pagkatapos, mas iginiit pa niya na si Gahyun na nawawala ay tiyak na gawa rin ni Hyunjo. Sa pagkarinig nito, lubos na nataranta si Hyunjo nang malaman niyang nasa panganib si Gahyun. Hindi mayroong panahon si Hyunjo na makipagtalo kay Go Jae-young kayagi, nagmadali siyang tumawag sa kanyang sufu at humingi ng tulong na hanapin ang lokasyon ng cellphone ni Gahyun. Ngunit hindi niya alam na sa sanaling ayon, labis din siyang hinahinala ng kanyang sufu at mga kasamahan dahil lamang sa audio recording na iyon. Ngunit nang marinig ng kanyang sufu ang kaiba at kakaibang pagkawala ni Gahyun, wala na siyang nagawa kundi ang panantaliin ng balik sa isip ang paghihinala at
tumulong sa pag-iimbestiga. Lumabas na si Ga-hyun ay kinidnap ng kanyang sariling assistant. Napatagal siya sa trabaho dahil sa pagtatanggap ng suhol at para makaganti ay kinidnap niya siya. Sa sanaling ayon, nahanap na rin ni Hyunjo at ng kanyang sufu ang lokasyon ng assistant at sumuno na nailigtas si Ga-hyun. Mabuti na lang at natakot lang siya at hindi dinapuan ng nakakatakot na sumpa. Dahil sa pangyayaring ito, nalinawan si Ga-hyun. Nang mamatay ang Dithis Vin Diathidan at ang Ni Di Mangtay, kasama pa rin ni Hyunjo sila. Kung ito ay isang serye ng pagpatay, imposible na siya ang salarin. Naalis ng Ace Easily ang pagkakamali at ibinigay din ni Hyunjo ang impormasyong nakalap niya. Ipinakita niya kay Ga-hyun ang larawang palihim na ipinadala sa kanya ni Jung Tae bago siya mamatay at hiniling na tulungan siyang suriin ito. Tiningnan ni Ga-hyun ang larawan at nakita niyang kuha iyon ng If Jimty at ng isang ibang babae na lumabas. Gayunpaman, ang babaeng ito ang nagbigay ng maling impormasyon kay Hyunjo noong nakaraan. Siya rin ang babaeng doktor na nagtago ng tunay na dahilan kung bakit nag-resign ang If Kim Ki sa ospital. Sumang-ayon si Ga-hyun. Nagpasya si Hyunjo na ipagpatuloy ang investigasyon sa tunay na dahilan ng tuluyang pagkamatay ni Jung Tae at Kim Se-jin. Ngunit hindi inaasahang may nangyaring hindi inaasahan ngayon. Dahil sa orihinal na bakas ng sapatos, tinawag ng pulisya si Go Jae-young bilang isang suspect. Ngunit naisip ni Go Jae-young na tinuturing na siyang salarin, kaya tuluyan siyang gumuho at nagsimulang magsalita ng walang pagpipigil. Sinabi niyang nakita niya ang mukha ng salarin at ito ay walang iba kundi si Hyunjo. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ang pinuno ng istasyon ng pulisya na atasan si Park Soo-eun-ho na imbestigahan si Hyunjo. Ngunit naisip ni Park Soo-eun-ho na hindi matatag ang emosyon ni Go Jae-young na malaking kaibahan sa kanyang naunang pahayag. Mas mabuti raw na hintayin siyang kumalma bago magpatuloy sa investigasyon. Pagkatapos ng interogasyon, nagmadali si Hyunjo upang hanapin ang kanyang nakatataas upang itanong kung ano ang isiniwalat ni Go Jae-young. Ngunit hindi sumagot si Park Soo-eun-ho at nais makipag-usap ng isang mas mahalagang bagay kay Hyunjo. Lumalabas na natuklasan ni Park Soo-eun-ho ang isang talaarawan ni Hyunjo na may malaking problema dahil nakasulat sa loob nito ang mga pangalan ng mga time traveler. Bagaman sa ngayon ay hindi alam ni Park Soo-eun-ho na ang mga taong ito ay mga time traveler. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay patuloy na nasa scorecard ang mga taong ito. Inutusan niya si Hyunjo na ipaliwanag kung bakit ang pangalan ng sinuman na nakasulat sa kanyang kwaderno ay mamamatay. Mayroon ba siyang death note? Nang makita ang ganoong saloobin ng nakatataas, hindi na nagtago pa si Hyunjo. Kailangan niyang sabihin sa kanya na sumasali siya sa eksperimento ng time travel. Nang marinig ito, labis na nagulat si Park Soo-eun-ho. Ngunit dahil nakita niya noon na si Hyunjo ay may kakayahang lutasin ang kaso na parang inihula na, kailangan niyang pilitin ang sarili na maniwala. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang araw, mabilis silang nakaranas ng isang malaking plot twist. Hindi inaasahang nakatanggap si Go Jae-young ng isang video kung saan sinasaktan niya ang isang kaklase sa paaralan. Upang maiwasan na lumaki ang isyong ito, nakipagkita siya sa kabilang partido ayon sa kasunduan. Ngunit hindi niya inaasahang nawalan siya ng malay pagdating niya roon. Nang magising siya, natuklasan niyang nakakulong siya sa isang madilim na silid. Sa harapan niya ay isang serye ng mga nawawalang gamit ng mga biktima na sinaktan. Walang duda, ang dumukot kay Go Jae-young ay ang utak sa likod ng serye ng mga krimen na sumira sa mga time traveler. Sa pagkakita ng mga relik na ito, labis na natakot si Go Jae-young. Pagkatapos, isang biglaang tunog ang narinig mula sa likuran ng bata. Sa wakas, nagpakita na ang salarin sa likod ng mabagsik na pagpuksa sa mga taong ito. Siya ang taong pinakakinagagalangan ni Hyunjo at ang taong handang isugal ni Hyunjo ang kanyang buhay upang iligtas. Ang kanyang nakatataas, ang detective na si Park Soo-eun-ho. Hindi alam ni Hyunjo at Lohong. Higit pa rito, si Hyunjo ay pinaghihinalaan pa rin dahil sa tuluyang pagkamatay ni Jung Tae. Ngunit nang magsimula ang pulong ng pulisya, natuklasan nila sa audio recording na nakilala ni Jung Tae ang kabilang partido bilang isang pulis. Nagpapatunay iyon na ang pulis na iyon ay dati nang humawak sa kaso ni Jung Tae. Ngunit si Jung Tae ay maraming beses nang naaresto. Sa pag-imbestiga, nalaman ng pulisya na bukod kay Hyunjo, mayroon pang tatlong CFSTDTs na maaaring suspect. Ngunit walang karapatan si Hyunjo na malaman ang balitang ito dahil nananatili siyang pinaghihinalaan, kaya inalis siya sa kaso. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mag-imbestiga ng palihim. Pagkatapos, sa tamang sandali, upang maipagpatuloy ang kanyang plano sa pangangaso, kusap ang ibinahagi ni Park Soo-eun-ho ang mga materyales kay Hyunjo. Hindi alam ni Hyunjo ang kanyang masamang hangarin at nagpasalamat pa siya rito. Higit pa rito, isinama pa niya ang lobo sa bahay at ipinakilala si Park Soo-eun-ho kay Ga-hyun. Mula noon, matagumpay na sumali si Park Soo-eun-ho sa grupo ng mga time traveler sa pagpapanggap bilang isang kakampi. Dapat aminin na ang taktika ni Park Soo-eun-ho na habang mas tinatago ay mas nahahayag ay talagang mapanganib. Kaya, nagsimulang masigasig na pag-aralan ng tatlo ang kaso. Mariing iginigiit ni Hyunjo at Ga-hyun na mayroong isang serial killer na umaatake sa mga tao. Upang mapaniwala si Park Soo-eun-ho, binuksan ni Hyunjo ang nilalaman ng ACE. Sa loob nito ay may mga larawan ng lahat ng bangkay ng mga time traveler. Wala ni isa man ang nakaligtas. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa larawan, kahit na nahanap ni Hyunjo ang ASP na ito sa bahay ni Jung Tae, hindi ito kuha ni Jung Tae. Malinaw na hindi si Jung Tae ang kumuha ng larawan. Naaalala ba ninyo ang insidente kung saan binalaan si Jung Tae ni Kim Se-jin na para bang sinasaktan niya ito? Habang tumatakas, nahuli si Jung Tae ni Hyunjo at Park Soo-eun-ho sa akto. Sa pag-aresto na iyon, nasugatan ang binti ni Park Soo-eun-ho kaya nagpahinga siya upang magpagaling na tumagal ng eksaktong 7 buwan.
Sa loob ng 7 buwan na pagpapagaling na iyon, natuklasan ni Park Soo-ho ang kwaderno kung saan isinulat ni Hyunjo ang mga pangalan ng mga namatay na. Kasabay nito, napagtanto niya na mayroong kahina-hinalang pagkakakilala sa pagitan niya at ni Jungtae. Kaya, nagbalatayo siya at nagpunta sa detensyon upang tanungin si Jungtae. Samantala, gusto ni Jungtae na tuparin ang kanyang pangako na tulungan si Go Jae-yang. Ngunit nakakulong siya ngayon kaya't swerte na maaari siyang humingi ng tulong kay Park Soo-ho upang hanapin si Go Jae-yang para sa kanya. Kung mahanap ni Park Soo-ho si Go Jae-yang, sasabihin niya kay Park Soo-ho ang lihim na tinatago ni Hyunjo. Higit pa rito, isisiwalat pa niya na silang dalawa ni Hyunjo ay mga time traveler na bumalik mula sa isang taon sa hinaharap. Upang magtiwala si Park Soo-ho, hinulaan pa ni Jungtae ang isang balita na hindi pa nangyayari sa kanyang alaala. Pagkalipas ng ilang araw, totoo ang nakita ni Park Soo-ho na nagkatotoo ang hula ni Jungtae. Pagkatapos, sinamahan pa ng kakayahan ni Hyunjo sa paglutas ng kaso na parang hula. Sa huli, tinanggap niya rin ang katotohanan na mayroong isang grupo ng mga time traveler at pumayag siyang hanapin si Go Jae-yang. Sa loob ng 7 buwang pagpapagaling, natagpuan ni Park Soo-ho si Go Jae-yang. At upang tuparin ang pangako, ibinigay ni Jungtae sa kanya ang listahan ng mga time traveler na buhay pa. Noon, nagulat siyang malaman na ang 5 taong namatay sa listahan ay ang 5 tao na pinili niya ng random upang saktan noon. Higit pa rito, natuklasan niya na ang grupong ito ay pawang mga time traveler. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng baliw na si Park Soo-ho ang kaawaan ang kapalaran ng mga time traveler na ito. Naramdaman niya na siya ang pinili ng langit upang puksain ang mga taong ito, kaya lalo siyang napanatag sa pagpatay kina Kim Si-jin at Jungtae. Ngunit hindi niya alam na ang planong akala niya ay walang butas ay nagkaroon na ng pagkakamali. Nang saktan niya si Jungtae, hindi sinasadyang naitala siya ni Go Jae-yang na nag-iwan ng isang pagkakamali. Bakit nagkaroon si Park Soo-ho ng ganitong kagustuhan sa pagpatay? Ipapaliwanag natin ito sa susunod na bahagi. Kasabay nito, biglang nagpunta si Go Jae-yang para hanapin si Ga-hyun ngayon at nagdala pa ng isang napakabigat na balita. Sinabi niyang ilang araw na ang nakalipas, hindi inaasahang hinanap siya ng kanyang guro sa high school. Kasabay nito, ipinahayag niya ang kanyang paghingi ng tawad dahil hindi niya napigilan si Go Jae-yang sa pang-aapi sa kanya noong mga nakaraang taon. Idinagdag pa niya na may isang pulis na pumunta sa paaralan noon upang magtanong tungkol kay Go Jae-yang. Biglang naisip ni Ga-hyun na ang misteryosong pulis na nagtanong tungkol kay Go Jae-yang ay tiyak na ang utak sa likod ng kasong ito. Sa kabilang banda, nagsimulang mag-imbestiga si Hyunjo sa pinagmulan ng AXT. Agad niyang hinanap ang si Kim Si ay assistant dahil naisip niya na kung ang AXT na ito ay nagmula sa Kim Si. Kung ganoon, tiyak na kinuha ang mga larawang ito ng si Kim Si ay assistant, ngunit ayaw pa ring makipagtulungan ng assistant. Nang paalis na ang assistant lula ng kanyang sasakyan, sumulyap si Hyunjo at hindi inaasahang may nakita siyang labis na kahina-hinala sa sasakyan nito. Hindi pa nakakapag-isip ng matino si Hyunjo nang bigla siyang makatanggap ng larawan mula sa isang misteryosong tao. Ang larawan ay ni Go Jae-yang na ilang araw nang nawawala at may kalaki pa itong direksyon. Mabilis na tumakbo si Hyunjo sa pinangyarihan, ngunit natuklasan niyang nasaktan na si Go Jae-yang. Naglabas si Hyunjo ng baril bilang pag-iingat at nakita ang isang nakakatakot na eksena. Ang posas na nakakadena sa kamay ni Go Jae-yang ay ang posas ng pulis ni Hyunjo, ngunit ang mas nakakatakot ay nasa likod pa. Sa sandaling ito, biglang dumating ang 2 pulis na nagpapatrolya at nang makita ang eksena, agad nilang inakala na si Hyunjo ang salarin. Sa puntong ito, nalaman ni Hyunjo na nabiktima siya ng bitag na misteryosong tao. Ngayon, kahit magkaroon pa si Hyunjo ng 100 bibig, hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang biglaang sugurin ang mga pulis at tumakas upang makaisip siya ng paraan para mapawalang sala ang kanyang sarili sa huli. Siyempre, ang misteryosong tao na naglagay ng bitag upang saktan si Hyunjo ay walang iba kundi ang kanyang mabait na nakatataas, si Park Soo-ho. Habang nagmamaneho palayo, mabilis na tumawag si Hyunjo kay Ga-hyun. Sinabi niya rito na nabiktima siya ng bitag at tiyak na isang kakilala niya ang salarin. Pagkatapos, tumawag siya sa kanyang kasamahan at hiniling na imbestigahan ang isang bagay para sa kanya. Ngunit hindi niya alam na bagaman ibinigay ng kasamahan ang resulta ng investigasyon. Kasabay nito, dinala rin niya si Park Soo-ho at isang babaeng kasamahan mula sa special team. Lahat sila ay nagpahayag ng kanilang paniniwala kay Hyunjo at pagkatapos ay sinabi sa kanya na ang kaso ni Go Jae-yang ay inako na ng pulisya mula sa ibang grupo. Hindi nagtagal pagkaalis ng lahat, hindi inaasahang bumalik si Park Soo-ho ng mag-isa. Nagdala siya ng pang-araw-araw na gamit at tinanong si Hyunjo kung ano ang pinapaimbestigahan niya sa kanyang kasamahan. Sinabi ni Hyunjo kay Park Soo-ho na ipinapaimbestiga niya ang lalagyan ng EFSP sa kanyang kasamahan at ang resulta ay nakahanap sila ng pabango sa loob ng kahon. Ang pabangong ito ay ang paborito ni Lohong. Mabilis na ipinaalam ni Hyunjo kay Ga-hyun at tumakbo upang hanapin si Lohong. Hindi niya inaasahang naabutan niya si Park Soo-ho na kararating lang at naghahanda na siyang saktan si Lohong. Ngunit si Park Soo-ho ay nakabalakayo ng husto kaya't hindi siya agad nakilala ni Hyunjo. Kasabay nito, si Ga-hyun nang marinig ang balita ay mabilis na tumakbo at inalalayan nilang dalawa si Lohong papasok sa bahay. Diretsang tinanong ni Hyunjo si Lohong kung siya ba ang kumuha ng mga larawang iyon. Dahil nalaman niya sa investigasyon na ang lalagyan ng EFSP ay naglalaman ng pabango na paborito ni Lohong.
Bukod pa rito, nakita rin niya ang isang paper cup sa sasakyan ng assistant ng East Jimsy na nagmula sa kapehan ni Lohong. Maliwanag na may lihim na koneksyon si Lohong sa East Jimsy. Hindi na siya makapagtago pa, kaya umamin si Lohong. Dahil alam niya ang kanyang araw ng kamatayan, humingi siya ng tulong sa East Jimsy. Natatakot siyang bigla siyang mawawala at ang kanyang matandang kaibigan ay walang matutuluyan. Pumayag ang East Jimsy, ngunit nagbigay ng kapalit na hilingin sa kanya na subaybayan ang lahat sa halip na si Jungtae. Gayunpaman, ang mga larawan sa Viescu ay hindi kinuha ni Lohong, sinunod lang niya ang utos ng East Jimsy na ipadala ang East. Nang marinig ito, si Gahyun, na karapat-dapat bilang isang comic book author na may maraming ideya, ay agad na nagmungkahi na si Lohong ay maging double agent. Kailangan niyang ipaalam sa kanya at kay Hyunjo ang mga kilos ng East Jimsy. Kinabukasan, batay sa nakalap na impormasyon, naghanda si Gahyun na hanapin ang guro sa high school ni Go Jae-yang. Balak niyang magtanong tungkol sa misteryosong pulis na iyon, ngunit hindi niya inaasahang nalaman niya ang isang napakakatakot na balita. Sinabi ng guro sa high school kay Gahyun na gumagamit ng saklay ang pulis. Agad na naunawaan ni Gahyun na ang misteryosong pulis na iyon ay nasugatan sa binti. Nangyari na sa panahong iyon ay nasugatan din si Park Soon-ho sa binti at nagkataon na nagpahinga siya ng 7 buwan. Wala namang ganoong kadaming nagkataon sa mundong ito at sa wakas ay nalaman niya na si Park Soon-ho ang salarin. Nang gabi, nagmamadali siyang hinanap si Hyunjo upang sabihin sa kanya ang lahat. Ngunit para kay Hyunjo, na laging itinuturing si Park Soon-ho na parang pamilya, ang balitang ito ay parang kidlat sa gitna ng malinaw na langit. Hindi siya makapaniwala na ang taong lagi niyang iginagalang ay isang tuso na kriminal. Kinabukasan, nagsimula siyang magtanong sa ilang mahahalagang saksi. Sa sandaling ito, napagtanto niya ang tuluyang pagkamatay ni Seo Jeon-soo dahil sa pagkahulog sa hagdan. At ang kaso ng pagsunog ng uling ni Cha Jung-seok at pag-alis sa mundo ay pawang mga huwad na pahayag dahil sa banta ni Park Soon-ho. Ngunit hindi pa rin naniniwala si Hyunjo, kaya kailangan niyang pumunta sa lugar ng pagtitipon at hanapin ang East Jimki upang humingi ng ebidensya. Sa pagkakataong ito, hindi na nagtago pa ang East Jimki at hayagang inamin na si Park Soon-ho ang serial killer. Kasabay nito, sa wakas ay isiniwalat din ng East Jimki ang kanyang tunay na paraan ng pagligtas ng tao pagkatapos ng ika-negatibo 6 na cycle. Lumalabas na ang katotohanan ay malayo sa sinabi niya noong nakaraan. Hindi siya nagliligtas ng tao sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na iwasan ang oras at lugar sa scorecard. Ngunit sa halip ay pinili niya ang paraan ng pagbunot sa ugat. Hindi ko alam kung naaalala pa ninyo ang dahilan ng time travel ni Hyunjo noong episode 1. Iyon ay upang hanapin ang suspect na ngayon ay naghihiganti sa hukom. Lumabas na sa 5 na nakaraang time travel. Pagkatapos ng paglilitis, ang taong gustong paghigantihan ng suspect ay si Hyunjo. Nabigo lang siya sa bawat pagkakataon, kaya sa ika-negatibo 6 na cycle, nilapitan ng East Jimki ang suspect at inakit siya. Sinabi niya na mas magdurusa si Hyunjo kung saktan niya ang kanyang nakatataas na si Park Soon-ho. Sinunod ng suspect ang mungkahi niya at sinaktan si Park Soon-ho. Nang wala ang serial killer na si Park Soon-ho, lahat ay nakaligtas. Matapos malaman ang lahat, tuluyang nawala ng pag-asa si Hyunjo, bumagsak sa sahig at umiyak ng malakas. Isinugal niya ang time travel upang iligtas ang kanyang nakatataas, ngunit hindi niya inaasahang siya pala ay isang baliw. Nagdala pa siya ng panganib sa grupo ni Gahyun. Inaliw ni Gahyun si Hyunjo sa tabi at sinabihan siyang huwag sumuko. Mayroon pa silang pagkakataon na baguhin ang kanilang kapalaran at makikipagtulungan sila kay Lohong upang gumawa ng isang bagong plano. Pagkaraan ng ilang oras, nag-iisang bumalik si Hyunjo sa himpilan ng pulisya upang sumuko. Dahil sa kaso ni Go Jae-yang, siya ay pinaghahanap at pagkakita pa lamang ng pulisya ay agad siyang inaresto. Ngunit hindi inaasahan ni Gahyun at Hyunjo na ang kanilang nakaraang pag-uusap ay narinig ni Park Soon-ho na nagtatago sa dilim. Lumabas na sa simula pa lamang nang umasa siya sa pagpapanggap bilang kakampi upang sumali sa kanilang grupo. Nagtanim na si Park Soon-ho ng listening device sa bahay ni Gahyun. Kaya, ang pag-uusap nilang dalawa kanina ay narating lahat sa kanya. Bagaman hindi malinaw na sinabi ni Gahyun ang kanilang plano, malinaw na nagbanta silang dalawa sa kanyang buhay. Malamig siyang nagsabi, kung kayo ay naging sagabal na, mamatay na kayong lahat. Nagdesisyon si Park Soon-ho na hanapin ang East Jimsy kinabukasan upang harapin ito. Sinasabi ni Hyunjo na hindi alam ng East Jimsy kung sino ang salarin kaya inakala ni Park Soon-ho na totoo. Direkta siyang nagtanong, sinabi niyang alam niyang sa tulong ng East Jimsy, ang grupo ni Hyunjo ay naglakbay sa oras pabalik mula sa 1 taon. Sa pagkakataong ito, pumunta siya rito upang tanungin ang East Jimsy kung ano ang kanyang kapalaran sa hinaharap. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang East Jimsy at diretsahang sinabi kay Park Soon-ho. Bago tuluyang mawala ang lahat ng time traveler, ligtas pa rin siya. Pagkasabi niyon, nagbigay siya ng litrato at pagkatapos ay nagbigay ng isang malabong pahayag na ang lalaking nagmumotor sa larawan ang susunod na kapalaran niya. Hindi magtatagal at malalaman niya rin, kaya hindi na kailangang magmadali. Matapos malaman na pansamantala siyang ligtas, nagpaalam na si Park Soon-ho sa AGMT. Sa huli, hindi niya napigilan ang sarili at naghanda na siyang dalhin ang weapon upang puksain muna ang kanyang minamahal na estudyante. Ngunit nang dumating siya sa pinagtataguan ni Hyunjo, nakita niyang wala na ito. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng balita na sumuko na si Hyunjo. Ngayon, hinarang na siya, hindi niya maaaring saktan ang sinuman sa istasyon ng pulisya. Kaya, sa sobrang kahihiyan, bumalik siya at dumiretso kay Lohong upang itanong kung ano talaga ang plano ng mga time traveler.
Ngunit sinabi lamang ni Lohong na hindi niya masagot ang tanong na iyon na agad nagpahayag ng tunay na mukha ni Park Seon-ho. Samantala, hindi pa alam ni Ga-hyun na nasa panganib si Lohong. Nagpadala siya ng mensahe upang tanungin si Lohong tungkol sa mga kilos ng Lee Kim-si. Ngunit nakatanggap siya ng sagot na ang matandang kaibigan ni Lohong ay malubha ang sakit at kailangang maospital at siya ay nasa ospital na ngayon. Nagbago ang eksena at lumabas na si Park Seon-ho ang nagpadala ng mensahe kay Ga-hyun. Ngayong nakakulong na si Hyunjo at si Lohong ay ayaw sumagot sa kanyang mga tanong. Kailangan ni Park Seon-ho na itutok ang kanyang atensyon kay Ga-hyun. Gusto niyang gamitin ang listening device na inilagay niya sa bahay nito noon upang tingnan kung may matutuklasan siyang pahiwatig. Tunay nga, kinagabihan, narinig ni Park Seon-ho ang gusto niyang marinig. Hindi inaasahang pumunta ang isang babaeng kasamahan ni Hyunjo upang hanapin si Ga-hyun at nagtanong kung bakit kusa siyang sumuko. Lumabas na ginawa niya iyon upang hanapin ang cellphone ni Go Ja-yang. Sa pinangyarihan ng krimen, hindi nahanap ni Hyunjo ang cellphone ni Go Ja-yang. Parehong may exit tracking system ang cellphone at ang limited edition headphone niya. Ibig sabihin, hangga't kusa siyang sumuko at nakaisip ng paraan si Hyunjo upang makuha ang cellphone ni Go Ja-yang mula sa evidence storage room ng istasyon ng pulisya. Sa pamamagitan ng tracking, maaaring matukoy ang lokasyon ng salarin. Nang marinig ito, labis na natakot si Park Seon-ho at nagmamadaling nagmaneho pabalik sa kanyang showroom. Balak niyang sirain ang headphone na inilagay niya sa display cabinet. Gayunpaman, biglang tumunog ang code lock ng showroom. Si Hyunjo, na dapat ay nakakulong sa istasyon ng pulisya, ay hindi inaasahang lumitaw sa pintuan. Lumabas na nang malaman niyang ang kanyang nakatataas ang serial killer at batay sa pagkakakilala niya kay Park Seon-ho. Natuklasan na ni Hyunjo ang listening device na inilagay sa bahay ni Ga-hyun mula pa sa simula. Kaya, nagplano sila ng isang bitag upang akitin ang ahas na lumabas sa kanyang lungga at ganito ang plano. Unang hakbang, sinabi ni Hyunjo kay Ga-hyun na makipagtulungan kay Lohong upang akitin ang assistant ng Lee Kim-si. Sinabi ni Ga-hyun na kung ang mga nakakatakot na larawang iyon ay kinuha ng assistant sa utos ng Lee Kim-si, mapapatunayan ito. Kapag kinukunan ng assistant ang mga larawan, malaki ang posibilidad na makakaharap niya ang salarin o baka arestuhin siya ng pulisya na darating sa lugar. Sa oras na iyon, tiyak na tatanggi ang Lee Kim-si sa anumang koneksyon at hindi niya tutulungan ang assistant. Dagdag pa rito, patuloy na nagdagdag ng panggagatong si Lohong. Sa huli, umamin ang assistant na siya ang kumuha ng mga larawan sa Beast. Kasabay nito, ibinigay din niya kay Ga-hyun ang mga larawan at video na kinuha mula sa dashcam ng sasakyan bago kumuha ng mga larawan. Hawak pa lang ni Ga-hyun ang larawan, ibinigay na niya agad ang video at larawan kay Hyunjo. Pagkatapos, ang pangalawang hakbang ay dinala ni Hyunjo ang larawan at sumuko habang isinumite ang larawan at video na ibinigay ng assistant sa kanyang nakatataas. Bilang taong kailangang kumuha ng larawan sa pinangyarihan ng bawat insidente sa scorecard. Ang larawang kinuha mula sa dashcam ng kanyang sasakyan ay napakalinaw. Pagkatapos na mamatay si Jung Tae, saka pa lamang dumating si Hyunjo sa pinangyarihan. Sa puntong ito, mayroong alibi si Hyunjo. Kasabay nito, nagdesisyon ang nakatataas na bumuo ng isang espesyal na task force upang simulan ang pag-imbestiga sa serial killing na ito. Kasunod nito ay ang pangatlong hakbang ng plano na siyang pinakamahalaga. Matapos maalis ang hinala at bigyan pa ng espesyal na pahintulot ng nakatataas na makabalik sa investigasyon. Ipinahayag ni Hyunjo sa nakatataas na bawat taong namatay ay nawawala ng isang mahalagang bagay. Ipinapakita nito na malamang na may ugali ang salarin na mangolekta ng mga trophy. Kaya humiling siya sa nakatataas na atasan ang isang babaeng kasamahan na hanapin si Ga-hyun at maglaro ng isang dula-dulaan kasama si Ga-hyun. Ang layunin ay pilitin ang salarin, si Park Seon-ho, na bumalik sa kanyang pinagtataguan upang sirain ang headphone. Pagkatapos, susundan niya ito sa pinagtataguan at hulihin sa akto. Bakit alam ni Hyunjo ang unlock password ng hideout na iyon? Dahil ang password ay ang police serial number ni Park Seon-ho, siyang 72003. Nang marinig ito, wala nang nagawa si Park Seon-ho kundi tumawa ng mapait. Tila talagang kilalang-kilala siya ng kanyang minamahal na estudyante. Ngunit sa sandaling ito, 10,000 beses na mas nagdurusa si Hyunjo. Bigla siyang humarap at direktang tinanong ang kanyang nakatataas ng paulit-ulit. Bakit mo sinaktan ang mga inosenteng tao kahit alam mo ang batas? Dahil sa survival instinct, nagdesisyon si Park Seon-ho na isugal ang lahat at inilabas ang baril. Itinutok ito sa kanyang minamahal na estudyante. Sa huli, nagdesisyon siyang kalabitin ang gatilyo at si Hyunjo ay tinamaan ng bala sa dibdib at bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, nakaramdam din si Park Seon-ho ng kahihiyan, ngunit sa mismong sandali na iyon ay biglang dumilat si Hyunjo. Pagkatapos, isa-isang pumasok ang mga pulis ng Special Task Force na may hawak na baril. Mabuti na lang at nailigtas ang buhay ni Hyunjo ng kanyang bulletproof vest. Napakasimple ng kasunod na investigasyon dahil hindi na lumaban pa si Park Seon-ho at hayagan na niyang inamin ang lahat. Kanina, naghukay tayo ng butas at ngayon ay maaari na natin itong takpan. Iyan ay kung bakit nagkaroon si Park Seon-ho ng ugaling pumatay ng random. Ang lahat ay dapat magsimula mula sa araw na iyon nang ma-promote si Park Seon-ho bilang pinuno ng koponan.
Nang araw na iyon, katataas pa lang ng posisyon at sweldo ni Park Soo-eun-ho, at dahil sa labis na kagalakan ay hindi sinasadyang nabangga niya ang isang batang lalaki na nagbibisikleta na naging dahilan ng malubhang pinsala nito. Noong panahong iyon, puno pa ng katuwiran si Park Soo-eun-ho. Nang akmang tatawag siya ng ambulansya, biglang nagsalita ang bata, "Pakiusap, iligtas mo ako, police officer." Ang mga salitang iyon ay biglang nagpabago ng isip ni Park Soo-eun-ho. Naghirap siyang maghintay ng 11 taon upang umangat mula sa pagiging ordinaryong pulis hanggang sa maging pinuno ng team. Sa pagtingin sa police badge na bagong suot niya, nagdesisyon siyang hindi niya papayagan ang hindi sinasadyang aksidenteng ito na sumira sa kanyang kinabukasan. Sa huli, walang awa niyang sinaktan ang bata at ginamit ang kanyang profesional na kaalaman upang gumawa ng peking ebidensya. Matagumpay niyang nilinlang ang pulis trapiko na naatasan sa pagsisiyasat ng kasong ito. Kinilala ang kaso bilang ang bata ay nagmamaneho ng walang ingat sa gabi at bumagsak na naging sanhi upang siya ay mamatay. Ang aksidenteng iyon ay tila nagbukas sa kahon ni Pandora, tuluyang nagpalaya sa masamang espiritu ni Park Soo-eun-ho. Nagbigay daan ito sa kanyang magsimulang maging balisang-balisa sa pakiramdam ng pagpapatiwakal sa mga tao at perpektong pekin ang pinangyarihan. Ito rin ang nagpaliwanag kung bakit ang unang 5 mga taong namatay ay tinawag na namatay dahil sa mga hindi inaasahang insidente. Lumalabas na ang lahat ay resulta ng perpektong paggawa ni Park Soo-eun-ho ng peking pinangyarihan. Hanggang sa huli, naniwala si Park Soo-eun-ho sa hula ni Jung Tae at tinanggap na totoo ang time travel. Mula sa listahan ng mga time traveler, hinala niya na ang lahat ng mga kalahok sa paglalakbay na ito ay nakatakdang mamatay. At siya ang taong nagpatupad ng misyon na ihatid sila sa langit. Kaya naman, ito ang humantong sa tuluyang pagpanaw ng mga susunod na tao. Sa puntong ito, bahagyang natigilan si Hyun-jo dahil sa kalupitan ng guro na lagi niyang iginagalang. Nagtanong siya kay Park Soo-eun-ho kung bakit ginamit niya ang tuluyang pagpanaw ni Go Jae-young upang ipahamak siya sa halip na patayin siya. Pagkarinig nito, agad na naglaho ang mabangis na ekspresyon ni Park Soo-eun-ho. Marahan siyang nagsalita, "Kahit paano, ikaw ang batang pinangunahan ko, simula pa noong simula, hindi kita kayang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Ngunit nang makita kitang nagtatago sa lahat ng dako, sa huli ay nagpasya ako na maaari ka lamang mamatay sa aking mga kamay." Ang 1-0 taong pagkakaibigan ng dalawa ay natapos dito. Sa huli ay nag-iwan si Hyun-jo ng isang mabangis na pangungusap. "Noon, pinagsisihan ko na naglakbay panahon ako dito upang iligtas ka. Ngunit ngayon, si Seo Jeon-so ay nakatakda pa rin. Naglakbay panahon ako pabalik upang panagutin ka sa iyong mga kasalanan." Ang pangungusap na ito ay nagpatigagal kay Park Soo-eun-ho. Si Seo Jeon-so sa hinaharap ay maaaring tuluyan na siyang patayin. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi ni Hyun-jo sa kanya na ang pangungusap na una niyang sinabi ng arestuhin niya ang suspect ay ibibigay na niya ngayon kay Park Soo-eun-ho. "Manatili ka sa likod ng rehas at pagnilayan ang iyong buhay." Dito, matagumpay na nalutas ang misteryo ng serye ng kaso ng pagpatay. Pagkalipas ng ilang araw, hinanap ni Hyun-jo ang East Gimti at sinabing huwag na siyang tumulong sa ibang tao na maglakbay panahon at pagkatapos ay binati si Ga-hyun ng happy birthday. Akala ng lahat ay tapos na ang lahat. Ngunit sino ang mag-aakala na kung walang hindi inaasahang nangyayari, mayroon na namang hindi inaasahang mangyayari. Ngayon ang araw na si Park Soo-eun-ho ay isinakay sa likod ng rehas. Ngunit bago siya umalis, ang kanyang mga salita ay nagpukaw ng sandali kay Hyun-jo. "Iniisip mo ba na ito na ang katapusan? Paano naman ang Lohong sa coffee shop?" Sa sandaling iyon, naalala ni Hyun-jo na matagal nang nawawala si Lohong. Nagmamadali siyang tinawag si Ga-hyun at pumunta sila sa ospital ng asawa ni Lohong upang hanapin ito. Ngunit nakatanggap sila ng balita na ang matandang kaibigan ni Lohong ay wala sa ospital na iyon. Higit pa rito, nakarinig sila ng isang napakagulat-gulat na balita. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Lohong ay hindi isang may-ari ng coffee shop kundi isang matagal ng propesor ng medisina. Ang katotohanan ay ang katulong ng East Gimti ay dating sekretarya niya at ang anak na babae ng East Gimti ay naging pasyente niya. Pinagsasama ang impormasyon na ibinigay ng mga kawani ng ospital. Sa wakas ay naunawaan ng dalawa. Ang East Gimti ay isang puppet lamang na inilagay ni Lohong sa harap ng lahat at siya ang tunay na mastermind sa likod ng eksperimento sa time travel. Ngunit mayroong isang tanong, bakit ganoon na lamang ang pagsunod ng East Gimti sa kanya? Tila gusto ng East Gimti na iligtas ang kanyang anak na may malubhang sakit sa pamamagitan ng time travel. Ito ang tunay na dahilan kung bakit nagbitiw ang East Gimti sa ospital noon. Ngunit ang hindi matanggap ng dalawa ay hindi pa humihinto dito. Ang sasakyan ng bilanggo na naghatid kay Park Soo-eun-ho ay naaksidente habang iniiwasan ang isang motorsiklo. Nabawi ni Park Soo-eun-ho ang kanyang kalayaan at inalis niya ang helmet ng motorcycle driver na nagdulot ng aksidente. Bigla niyang nakilala na ang taong ito ay siya ring lalaki sa litrato na ipinakita sa kanya ng Lee Kim-si. Kasabay nito, si Lohong na nasa meeting point ng time travel ay nagsabi sa Lee Kim-si na baka mamatay na naman ang kanyang anak. Maaari siyang magsimulang maghanda para sa susunod na eksperimento sa time travel. Ngunit sa susunod na cycle, magdadala siya ng isang bagong katulong. Sa eksaktong sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng opisina at ang dumating ay ang bagong katulong, si Park Soo-eun-ho. Ngunit mayroong isang napakahalagang bagay na dapat sabihin muna. Iyon ay, ano ba talaga ang nangyari kina Lohong at sa Lee Kim-ki? Una, noong una ay inakit ni Lohong ang East Kim-si na sumama sa kanyang panig. Ginamit niya ang paraan ng paghula ng balita upang paniwalain ang East Kim-si na mayroon siyang kakayahan sa time travel. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagiging handa ng East Kim-si na iligtas ang kanyang anak na babae upang
upang akain siya na maglakbay panahon pabalik isang taon. Bumalik sa oras kung kailan buhay pa ang kanyang anak. Ngunit sa bawat time travel, aalis pa rin ang kanyang anak sa mundo dahil lumalala ang kanyang sakit. Dahil din dito, hindi mabilang na beses naglakbay panahon ang Beast Jim T. Ngunit naramdaman ni Lo Hong na sa bawat time travel, mararanasan ng Beast Jim T ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Sa katagalan, natatakot si Lo Hong na mababaliw ang Beast Jim T. Kaya, nagpakilala siya ng isang lubhang kahindik-hindik na plano. Ipinakita niya sa Beast Jim T ang balita tungkol sa pagkakadakip sa serye ng mamamatay tao, si Park Seon-ho. Gusto niyang gamitin ang time travel pabalik sa isang taon upang patayin si Park Seon-ho. Ililigtas nila ang mga biktima sa pamamagitan ng pagbunot sa ugat ng kasamaan. Pagkatapos, babantayan nila ang mga biktima na tila mga Diyos na nakatingin sa mga mortal upang makita kung ano ang magiging kapalaran nila. Ginamit niya ang pamamaraang ito upang magbigay aliw sa kanyang sarili, kaya nagkaroon ng ika-negatibo, 6 na eksperimento sa time travel. Humantong ito sa pag-udyok ng Beast Jim T sa suspect na talikuran ang plano na patayin si Hyunjo at sa halip ay patayin si Park Seon-ho. Matapos mamatay si Park Seon-ho, lahat ay nakaligtas. Pagkatapos, inakay sila ng Beast Jim T na simulan ang ika-negatibo 7 eksperimento sa time travel upang maranasan ang kanyang kasiyahan. Samantala, nagpanggap si Lo Hong bilang isang ordinaryong time traveler. Sumali siya sa plano kasama ang lahat at lihim na nagmamasid sa kapalaran ng bawat isa. Ang nakaraang kwento ay naipaliwanag na, susunod ang kapanapanabik na plot. Nakaalam lamang si Ga-hyun at Hyunjo sa tunay na pagkakakilanlan ni Lo Hong. Nagmamadali silang tumakbo patungo sa kanyang kumpanya ng medisina, ngunit hindi inaasahan na lumitaw na naman ang hula ng pagkamatay. Wala si Lo Hong doon, ngunit binigyan sila ng empleyado ng isang kahon ng regalo. Nagulat sila nang buksan ito dahil sa loob ay naroon ang nakakatakot na card na matagal na nilang hindi nakita. Hindi pa humuhupa ang isang alon, may dumating na namang isa. Bago pa sila makahuma, biglang nakatanggap ng tawag si Hyunjo. Inanunsyo ng kanyang kasamahan na ang sasakyan na naghahatid kay Park Seon-ho ay naaksidente sa trapiko at misteryosong nawawala. Kasabay nito, sina Lo Hong at ang Beast Jim 2 ay nasa meeting point. Sa wakas, naghintay din ang dalawa para sa bagong katulong para sa susunod na time travel, si Park Seon-ho. Lumalabas na noong gabing nagtipon si Park Seon-ho kay Lo Hong. Ginamit ni Lo Hong ang pagkakataon na ito upang ipahayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Bukod pa rito, nangako siyang sa susunod na pagkakataon ay aakay niya si Park Seon-ho na maglakbay panahon upang simulan muli ang buhay. Si Park Seon-ho ay nag-aalinlangan, iniisip na si Lo Hong ay madaling mapaniwala dahil malapit na siyang mamatay. Ngunit nang marinig niya na alam ni Lo Hong na ibinigay ng Beast Jim T ang litratong iyon sa kanya, nagpa siya siyang pansamantalang paniwalaan si Lo Hong. Hanggang sa huli, si Park Seon-ho ay nadakip at sinamantala ang motorcycle driver na nagdulot ng aksidente sa trapiko upang mabawi ang kanyang kalayaan. Nakakatanggap pa rin si Ga-hyun ng hula ng tuluyang pagpanaw, kaya nagmamadali siyang umuwi at binuksan ang puzzle piece ng kapalaran. Batay sa pagkakasunod-sunod ng nilalaman ng card, alam niya na iilang araw na lang ang nalalabi para sa kanya at kay Hyunjo bago sila mamatay. Wala nang ibang paraan, kailangan na lamang nilang kumilos ayon sa sitwasyon. Sinimulan ni Ga-hyun na subaybayan ang katulong at hindi inaasahan na aksidente siyang nakinig sa tawag ni Lo Hong sa katulong. Inutusan niya ang katulong na samantalahin ang pagkakataon na lasunin at patayin ang may malubhang sakit na anak na babae ng P. Kim Tae. Agad na tumanggi ang katulong, ngunit kalmadong sinabi ni Lo Hong na tiyak na gagawin niya ito dahil sa bawat cycle ay sinusunod niya ang utos ko. Matapos marinig ito, nag-alangan ang katulong at sa huli ay nagpasya pa rin na patayin ang anak na babae ng P. Kim Tae. Ngunit sa sandaling iyon, matagal nang binabantayan ni Ga-hyun ang katulong. Bigla siyang lumitaw na naging sanhi upang tumakas ang katulong sa takot at iniligtas ang anak na babae ng P. Kim Tae. Nang malaman ang balitang ito, sa wakas ay natanto ng Beast Jim T ang isang bagay. Sa nakaraang 5 cycle, namamatay ang kanyang anak sa oras na ito, na tila sanhi ng kapahamakan ni Lo Hong. Ang layunin ay upang sa bawat pagkakataon, ang Beast Jim T ay magkaroon ng dahilan upang maglakbay panahon at maging isang epektibong katulong para sa kanya upang paglaruan ang buhay ng ibang tao. Sa sobrang hiya at galit, tinanong ni Ga-hyun ang Beast Jim T ng address ni Lo Hong at siya mismo ang naghanap dito. Pagkakita pa lamang niya, tinanong niya kung bakit niya ginawa iyon, ngunit kalmado pa rin siyang sumagot. Nabuhay na siya ng ilang dekada na may tagumpay at kasikatan, kaya wala ng kasiyahan ang natitirang panahon. Ngunit dahil sa pagkakataon, natuklasan niya na ang buhay ng tao ay maaaring simulan muli, kaya natagpuan niya ang kahulugan ng kanyang buhay. Lalo na ang pagkakataong ito ay mas kawili-wili kaysa sa mga nakaraan. Dahil naranasan niya ang pakiramdam ng pagiging malapit sa mga taong kinokontrol ng kapalaran na tiyak na mamamatay. Ang lahat ng nangyayari sa harap ng kanyang mga mata ay talagang nakakagulat at nakakapukaw. Matapos marinig ito, tuluyan nang nawala ng masabi si Ga-hyun. Nang paalis na siya, hindi inaasahan, nagbigay ng hula si Lo Hong. Mamamatay si Hyunjo dahil sa tuluyang pagpanaw niya at magiging napakalungkot ng kanyang pagkamatay. Hindi pa tapos ang lahat, matapos umalis si Ga-hyun dahil sa pagkamatay ng kanyang anak, kinompronta din ng Beast Jim T si Lo Hong. Ngunit ipinaliwanag niya na ginawa niya iyon upang tulungan ang anak na babae ng Beast Jim T.
Kahit na hindi siya nag-utos sa katulong na patayin ang kanyang anak, hindi rin magtatagal ang sakit ng dalaga. Itinakda ng kapalaran na maghiwalay ang mag-ina. Kaya Gigi, manatiling kalmado sa paglalakbay panahon ng paulit-ulit upang ang iyong mahal sa buhay ay manatili sa iyong tabi ng walang hanggan. Ang mga salita ni Lo Hong ay matagumpay na nakaantig sa puso ng East Jim-si na nagmamahal sa kanyang anak. Nagpasya siyang magpatuloy sa paghahanda upang tulungan si Lo Hong sa time travel. Ngunit humingi siya ng isang kahilingan, huwag isama ang napakadelikadong si Park Seo-eun-ho. Sumang-ayon si Lo Hong dahil wala naman talaga siyang interes kay Park Seo-eun-ho. Ang interesado siya ay ang ugnayan ni Hyun-jo at Park Seo-eun-ho. Idagdag pa ang kapalaran ng tatlong tao, sina Ga-hyun, Hyun-jo, at Park Seo-eun-ho. Sa kabilang panig, nang malaman ni Ga-hyun na mamamatay si Hyun-jo dahil sa kanya, lihim siyang pumunta sa Egi Gimti upang malaman ang tiyak na lugar ng pagkamatay ni Hyun-jo. Ngunit nakipagkasundo ang East Gimti kay Lo Hong, kaya hindi siya nangahas na suwayin ang matanda. Tutal, si Lo Hong lang ang nakakaalam ng paraan ng time travel. Kung sasalungatin niya ito at maging dahilan upang hindi siya isama sa time travel ng matanda, tuluyan niyang mawawala ang kanyang anak. Sa pagkarinig nito, sinisi ni Ga-hyun ang East Gimti sa pag-agaw sa kinabukasan ng kanyang anak. Kung hindi siya naglakbay panahon, marahil ay nabuhay ang kanyang anak ng ilang dekada. Ang East Gimti ay nakipagkasundo sa kapalaran, ngunit siya ay hindi. Kung ang hula ng tuluyang pagpanaw ay nagsasabi na mamamatay si Hyun-jo dahil sa pagliligtas sa kanya. Kung gayon, hanggang hindi sila magkasama, magkakaroon ng pagkakataon na baguhin ang kapalaran. Sa pagkakataong ito, kahit na mamatay pa siya, kailangan niyang iligtas si Hyun-jo. Pag-uwi sa bahay, may naisip si Ga-hyun na paraan upang malutas ang problema. Nagpadala siya ng anonymous message kay Hyun-jo na nagsasabing nakita niya si Park Seo-eun-ho sa bayang pinagmulan ni Lo Hong. Nais niyang gamitin ito upang paalisin si Hyun-jo sa Seoul upang maiwasan ang oras ng pagkamatay. Lubos na naniwala si Hyun-jo at nagmamadaling nagmaneho upang dakpin si Park Seo-eun-ho. Ngunit ang kapalaran ay laging mahilig maglaro sa mga tao. Sa mismong sandali na ito, biglang nakatanggap si Hyun-jo ng tawag mula sa katulong na nagbago na. Sinabi niya kay Hyun-jo na si Lo Hong ay nagtatago sa meeting point ng time travel. Kaya agad na bumalik si Hyun-jo patungong Seoul na naglalayong dakpin muna si Lo Hong. Nang malaman ang balitang ito, hindi na nakayanan ng Beef Jimty ang konsensya, kaya tinawagan niya si Ga-hyun at pinilit siyang umalis agad sa kanyang bahay. Dahil sa huli, ang lugar ng pagkamatay ni Ga-hyun at Hyun-jo ay nasa loob mismo ng kanyang bahay. Nang maghahanda na si Ga-hyun na tumakas, hindi niya inaasahan na makita si Park Seo-eun-ho na matagal nang naghihintay sa labas ng kanyang bahay. Ngayon, si Hyun-jo ay nagpumilit na dakpin si Lo Hong, ngunit bigla niyang narinig na sinabi ng matanda na si Ga-hyun ay dinukot na ni Park Seo-eun-ho. Nagmadaling tumawag si Hyun-jo upang kumpirmahin at tiyak nga, si Ga-hyun ay naging bihag ni Park Seo-eun-ho. Walang ibang paraan, kinailangan ni Hyun-jo na pansamantalang pakawalan si Lo Hong upang iligtas ang tao. Ngunit nang dumating siya, nakita niya si Ga-hyun na humihingal sa sofa, kaya nagmadali siyang lumapit upang tingnan ang sitwasyon. Sa sandaling ito, biglang yakap ni Ga-hyun si Hyun-jo at umikot. Ginamit niya ang lahat ng kanyang huling lakas upang salagin ang saksak ni Park Seo-eun-ho para kay Hyun-jo. Sa pagsaksi sa eksenang ito, sumabog si Hyun-jo sa lakas at nagtagumpay na talunin si Park Seo-eun-ho at pinusasan siya. Ngunit nang bumalik siya sa tabi ni Ga-hyun, hindi na ito makahinga. Bago siya tuluyang pumanaw, nais ni Ga-hyun na magbigay ng ilang mensahe kay Hyun-jo. Hindi pa nagtatagal, naghanap siya kay Lo Hong kaya alam niya na mamamatay siya dahil sa pagliligtas sa kanya. Matapos ang lahat ng pagsisikap, sa wakas ay nailigtas ni Ga-hyun si Hyun-jo at nagtagumpay na baguhin ang kanilang dalawang kapalaran. Hanggang sa sandaling ito, mayroon lamang isang panghihinayang si Ga-hyun. Iyon ay hindi pa niya naibibigay kay Hyun-jo ang comic book na may signature niya. Kaagad pagkatapos, binigay ni Ga-hyun ang kanyang huling hininga at umalis sa Earth server. Nasaksihan ni Hyun-jo ang tuluyang pagpanaw ng kanyang minamahal, ngunit wala siyang oras para magdalamhati. Umaasa na makuha ang paraan ng time travel, dumiretso siya sa Jimty. Dahil nais niyang baguhin ang kanyang sarili at ang kapalaran ni Ga-hyun, gusto ni Hyun-jo na maglakbay panahon pa ng isang beses. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili ng Beef Jimty na sumuko. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang time travel. Ang tanging nais niyang gawin sa ngayon ay ang manatili sa tabi ng kanyang maliit na anak na babae. Gusto niyang hanapin ang maligayang kinabukasan kasama ang kanyang anak tulad ng sinabi ni Ga-hyun. Bagaman hindi niya alam ng detalyado ang kakaibang paraan ng time travel. Ngunit naaalala pa rin ng Beef Jimty na sa tuwing maglalakbay panahon siya, dadaan siya sa isang lagusan. Kasabay nito, nakatayo si Lo Hong sa ilalim ng lagusan at binibilang ang bawat segundo, naghihintay na bumalik ang oras. Kung gusto mong maglakbay panahon, kailangan mong maging eksaktong alas -11:00 ng umaga sa Enero 11, 2020. Sa loob lamang ng isang oras na ito, kung makakarating ka sa dulo ng lagusan, tiyak na magtatagumpay ka. Pagkatapos makuha ang mahalagang impormasyon, agad na nagmadaling pumunta si Hyun-jo sa itinakdang lagusan. Ngunit nang makarating siya, matagumpay nang nakapasok si Lo Hong sa lagusan. Gayunpaman, hindi sumuko si Hyun-jo, tiyak na hahabulin niya si Lo Hong upang maglakbay panahon pabalik sa nakaraan. Matapos ang matinding pagtakbo, sa wakas ay natagpuan din ni Hyun-jo ang sangang daan na binanggit ng Lee Kim-tae. Ang gitnang daan ay humahantong sa pintuan ng kamatayan, habang ang isang panig ay humahantong sa time travel black hole.
Seoul. Hindi alam ni Hyunjo ang gagawin. Ngunit pagkatapos lamang ng 1 minuto at 30 segundo ng pag-iisip, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang sariling landas. Sana ay gabayan siya ng mga ninuno upang matagpuan ni Hyunjo ang tamang daan. Matapos bumaba sa isang libis, matagumpay na nakabalik si Lohong sa nakaraan sa pamamagitan ng paglalakbay panahon. Ngunit nagulat siya dahil nakita niya si Hyunjo doon. Ang kaibahan lang, sa mga mata ni Hyunjo, isa lamang siyang estranghero. Nang makita na hindi siya nakilala ni Hyunjo, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lohong. Ngunit hindi niya alam na nahulog na siya sa patibong ni Hyunjo. Akala niya siya ang manok, ngunit siya pa rin ang butil. Salamat sa paggabay ng mga ninuno, napili ni Hyunjo ang tamang landas upang makabalik sa nakaraan. Nagkunwari siyang malamig at estranghero, kay Lohong para lang malinlang ito. Umaasa si Hyunjo na ang kanyang pagkawalang bahala ay magpapabaya kay Lohong. Kaya, magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon upang makakalap ng ebidensya ng krimen nito. Matapos ang lahat ng hirap, matagumpay na nakakalap ni Hyunjo ng sapat na ebidensya. Naghinala siya na nagkaroon ng mga paglabag sa kumpanya ng medisina ni Lohong sa proseso ng paggawa ng gamot, kaya nais niyang arestuhin ang matanda. Sa puntong ito, sinabi ni Hyunjo kay Lohong ang tungkol sa kanyang matagumpay na paglalakbay panahon pabalik sa nakaraan. Dahil umabot na sa ganito ang sitwasyon, sinabi niya rin sa matanda ang kanyang matagumpay na paglalakbay panahon. Ngunit ang krimen ay napakagaan pa rin at hindi siya makukulong habang buhay, kaya hindi man lang nag-alala si Lohong. Nang makita ang kanyang kawalang hiyaan, hindi na nag-abala si Hyunjo. Bagamat hindi sapat ang krimen ang paglabag sa mga regulasyon sa paggawa ng gamot para maparusahan si Lohong. Ngunit salamat sa krimeng ito, mababawasan ang kanyang ilang pribilehyo. Ang layunin ni Hyunjo ay upang mapalampas ni Lohong ang tanging oras upang buksan ang daan patungo sa espesyal na lagusan. Sa ganitong paraan, hindi na makakabalik ang matanda sa nakaraan upang paglaruan ang buhay ng ibang tao tulad ng dati. Matapos ayusin si Lohong, inilipat ni Hyunjo ang kanyang target kay Park Seon-ho, ang kanyang respetadong guro. Sa pagkakataong ito, hanggang sa ang kanyang mga kamay ay nasa posas, hindi pa rin maintindihan ni Park Seon-ho kung ano ang naging butas niya. Sa pagkakataong ito, pinayuhan pa rin ni Hyunjo si Park Seon-ho na manatili sa likod ng rehas at pag-isipan ang kanyang buhay. Matapos personal na ayusin ang lahat ng problema sa paligid niya, si Hyunjo ay nalubog sa matinding pagkalito. Nang hindi niya nalalaman, napadpad siya sa tapat ng bahay ni Gahyun. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang pamilyar na anino si Gahyun, naglalakad sa kanyang aso. Ngunit dahil hindi siya naglakbay panahon, hindi naaalala ni Gahyun kung sino si Hyunjo. Ang bagay na ito ay nagbigay lungkot kay Hyunjo nang hindi maipaliwanag. Nang tahimik na sana siyang tatalikod at aalis, biglang nagsalita si Gahyun. Ang balita na matagumpay na nadakip ni Hyunjo si Park Seon-ho ay kumalat sa lahat ng social media. Kaya ngayon, walang sinuman sa buong Republika ng Korea ang hindi nakakakilala sa kanya. Kaya, hindi mahirap na makilala ni Gahyun si Hyunjo. Taglay ang mukha na puno ng pag-asa, inanyayahan niya itong maging comic book consultant niya. Dahil sa paanyaya, agad na sumang-ayon si Hyunjo ng walang alinlangan. Halos maiyak siya sa sandaling iyon dahil sa pagkaantik. Handa si Hyunjo na gawin ang lahat para kay Gahyun, basta bigyan lang siya nito ng isang autograph. Sige, dito na nagtatapos ang palabas. Mag-subscribe kayo sa channel para suportahan kami. Salamat sa panonood sa aming channel. Magkita-kita tayong muli sa susunod na palabas.